Isang lalaking nakasuot ng maruruming damit panggawa ang pumasok sa pinaka-high-end na dealership sa bayan. Kupas ang kanyang mga damit, putik ang kanyang mga bota at kalmado ang kanyang mukha nang sabihin niya, "Napunta ako rito para bumili ng 11 truck." Biglang tumawa ng malakas ang manager ng dealership at ang kanyang panunuya ay umalingaw-ngaw sa buong showroom. "Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga truck na iyan? Taya ako, hindi man lang katumbas ng down payment ang buong lupa mo." Panunuya niya. Isa itong malupit at hayagang insulto. Ang hindi alam ng manager, mali ang taong kanyang nilait. At sa loob lamang ng ilang sandali, ang katotohanan tungkol sa mukhang simpleng magsasakang ito ay tuluyang yayanig sa buong dealership. Bago tayo magpatuloy, siguraduhing nakasubscribe kayo sa channel at sabihin ninyo sa comments kung saan kayo nanonood. Gustong-gusto naming makita kung gaano kalayo nakakarating ang aming mga kwento. Umubo ng huli ang makina ng lumang pickup bago ito patayin ni Mario Fernandez. Bumaba siya at inayos ang kanyang luma at gasgas na sombrerong dayami sa kanyang ulo. Mahigit 20 taon na niyang suot ang sombrerong iyon. Ang kanyang mga butang puno ng tuyong putik ay nag-iwan ng bakas sa malinis na semento ng parking lot ng Premier Dealership. Ang lugar ay parang galing sa isang magasin, malinis, makintab at perpekto. Halos kasisikat pa lamang ng araw nang itulak ni Mario ang matataas na pintuang salamin at pumasok sa pinaka-elitistang showroom sa buong rehiyon. Agad siyang sinalubong ng malamig na hangin mula sa air conditioning. Ang amoy ng mga bagong sasakyan ay humalo sa bango ng mamahaling kape. Huminto si Mario sandali upang namnamin ang paligid. Malawak ang espasyo at puno ng karangyaan ng bawat sulok. May hindi bababa sa 15 bagong truck na nakadisplay, bawat isa'y kumikislap sa ilalim ng maingat na inilagay na mga ilaw. Ang mga empleyado ay naglalakad-lakad na may hawak na tablet. Ang ilan ay nagkukuwentuhan malapit sa coffee area. Ngunit walang nakapansin sa kanya. Wala man lang bumati o kumilala sa kanyang presensya. Dahan-dahan siyang naglakad sa pagitan ng mga truck, hinahaplos ng magaspang niyang kamay ang makintab na hood ng isa sa mga ito. May lupa pa rin sa ilalim ng kanyang mga kuko, bakas ng pag-aayos niya ng bakod noong nakaraang araw. Kupas at may mantsa ng langis ang kanyang asul na overalls. Punit ang tela sa mga gilid. Kitang-kita na hindi siya nababagay sa ganong kakinis at marangyang lugar. Lumipas ang 5 minuto, sumunod ang 10. Nanatiling kalmado si Mario, sinusuri ang mga sasakyan at binabasa ang mga detalye sa mga bintana. Sa di kalayuan, malapit sa reception desk, nagkukwentuhan at nagtatawanan ang 3 salesperson. Isang blondang babae na may matingkad na pulang lipstick ang abalang nagtatype sa computer. Ni minsan ay hindi tumingin sa kanya. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng maayos na abong suit ang halos mabangga si Mario habang dumaan at dumiretso upang salubungin ang isang bagong dating na mag-asawa. Ang mag-asawa ay may suot na designer sunglasses at mukhang bagong labas sa fashion catalog. 15 buong minuto ang lumipas bago may lumapit kay Mario. At nangyari lamang yon dahil si Maricel, ang receptionist, isang babaeng nasa edad 40 na may maayos na nakatali ang kayumangging buhok, ay matagal na siyang pinagmamasdan. Napansin niya kung paanong binabaliwala ng lahat ang lalaking nakasuot ng maruruming damit. Hindi iyon ang unang beses na nakita niya ang ganitong pag-uugali, ngunit palagi itong nagpapabigat ng kanyang loob. Tumayo si Maricel at nagtungo sa likurang opisina kung saan si Ricardo Castillo, ang sales manager, ay nagre-review ng mga kontrata. Si Ricardo ay 38 taong gulang, may buhok na makintab sa gel. Nakasuot siya ng mamahaling Italian suit na hindi niya pinalalampas ipagmalaki
at mga sapatos na sobrang kinis na halos magsalamin sa ilaw. Kilala siya sa pagsasara ng malalaking deal, ngunit kilala rin sa kanyang kayabangan. Ricardo, sabi ni Maricel, may isang customer na 15 minuto nang naghihintay sa showroom. Hindi man lang tumingala si Ricardo. Ipadala mo si Mariano o si Marisol, sagot niya. Pareho silang may kausap na kliyente. Pagsisinungaling ni Maricel, alam niyang sadyang iniiwasan nila ang lalaki. Malakas na bumuntong hininga si Ricardo, inihagis ang kanyang panulat at tumayo. May mga araw talagang pakiramdam ko sa sari-sari store ako nagtatrabaho at hindi sa luxury dealership. Bulong niya habang sinusundan si Maricel papunta sa showroom. Nang makita ni Ricardo si Mario, sinipat niya ito mula ulo hanggang paa, sombrero, maruruming bota at manchadong overalls. Ang una niyang instinct ay umalis, ngunit dahil nakatingin si Maricel, pinilit niya ang isang peking ngiti, ang ngiting ginagamit niya kapag kailangan niyang magpanggap na magalang. Magandang umaga, sabi ni Ricardo, puno ng pagmamataas ang kanyang boses. Ano ang maitutulong ko sa inyo? Humarap si Mario sa kanya, kalmado ang kanyang mapuputing mata, may bahagyang guhit dulot ng mahabang pananatili sa ilalim ng araw. Nais kong bumili ng 11 truck, sabi niya sa matatag at diretso na tinig. Sandaling natigilan si Ricardo, pagkatapos ay biglang humalakhak ng napakalakas na napalingon ang lahat sa paligid. Lumapit sina Mariano at Marisol, ang dalawang salesperson na kanina'y umiiwas kay Mario, upang makita kung ano ang nangyayari. Pati ang mayamang mag-asawa ay napatingin din sa kanilang direksyon. 11 truck, ulit ni Ricardo habang tumatawa. Alam mo ba kung magkano ang halaga niyan? Nanatiling kalmado si Mario. Oo, kaya nga ako narito. Umiling si Ricardo, patuloy pa rin sa pagtawa. Maging si Mariano, isang binatang may maayos na balbas, ay tumawa rin. Si Marisol, na may platinum na buhok at mahahabang acrylic nails, ay napangiti at tinakpan ang bibig. Ginoo, ang bawat truck dito ay nagkakahalaga ng mahigit 500,000 reais. Ibig sabihin niyan, lampas 5 milyong reais ang kabuuan. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng ganitong halaga? Sumandal si Ricardo, nakakrus ang mga braso, puno ng kayabangan ang kanyang tindig. Alam ko, payak na sagot ni Mario. Muling tumawa si Ricardo, ngunit ngayon ay mas may pangungutya. Sa totoo lang, mukhang hindi mo nga kayang bumili kahit isang gulong mula sa mga sasakyang ito. Taya ako, mas mababa pa ang halaga ng lupa mo kaysa sa isang down payment. Ngayon ay hayagan ng tumatawa sina Mariano at Marisol. Nagsimulang magtipon ng ibang empleyado na aamoy ang drama. Maging ang mag-asawang tinutulungan ay tila hindi komportable. Lumapit si Maricel. Ricardo, hindi ganito ang tamang pakikitungo sa isang taong pumasok para bumili. Matapang ang tingin ni Ricardo sa kanya. Maricel, bumalik ka sa reception. Alam ko ang ginagawa ko. Pero sinabi niyang bibili siya. At ako ang bahala, singhal ni Ricardo. Bumalik ka sa mesa mo. Tumingin si Maricel kay Mario na puno ng tahimik na paghingi ng paumanhin at umatras. Alam niyang maaaring malagay sa panganib ang kanyang trabaho kung ipagpapatuloy pa niya. Makapangyarihan si Ricardo at hindi niya tinatanggap ang sinumang kumukontra sa kanya. Humarap muli siya kay Mario. Wala na ang peking ngiti, tanging paghamak na lamang ang natira. Magiging tapat ako. Nakikita mo ba ang mga truck na yon? Itinuro niya ang 3 kumikislap na modelo. Top tier ang mga yan, German engineering, turbo engines, full digital controls, leather interior. Hindi sila para sa kahit sino. Nagpatuloy siya ng hindi hinahayaang makapagsalita si Mario. Ang aming mga kliyente ay mga leader ng negosyo, may-ari ng logistics companies, malalaking magsasaka, mga taong nagpapatakbo ng ekonomiya.
Maaring masipag ka, Ginoo, ngunit malinaw na wala ka sa tamang lugar. Tahimik lamang na nakinig si Mario, ni minsan ay hindi sumabat. May tindahan sa kabila ng bayan na nagbebenta ng lumang traktora at used na pickup. Mas babagay iyon sa'yo. Doon ka makakahanap ng mas angkop sa iyong kalagayan. Mahinang tumawa si Marisol, tumango si Mariano na may ngisi. Sa puntong iyon, maraming empleyado na ang nanunood, ang ilan ay may nakangiting mukha. At noon may nagbago sa ekspresyon ni Mario. Walang galit sa mga mata ni Mario, walang pagsabog ng emosyon, walang pagkainsulto. Sa halip, ang makikita ay isang mas malalim na bagay, isang tahimik na lakas na hinubog ng maraming taon ng pagsusumikap, mga aral sa buhay, at mga karanasang hindi kailanman maiintindihan ng mga taong naroon. Hindi nagsalita si Mario. Dahan-dahan niyang inabot ang likod na bulsa ng kanyang overalls at inilabas ang isang luma at bitak-bitak na leather wallet. Mula ron maingat niyang kinuha ang isang business card, gusot, kupas at halatang maraming beses nang nahawakan. Iniabot niya ito kay Ricardo. Nais kong makausap ang may-ari ng dealership, kalmadong sabi ni Mario. Nag-aalinlangan si Ricardo bago kunin ang card, hawak ito na para bang may hindi ka nais-nais. Tiningnan niya ang pangalan. Isang tingin lamang ang sapat upang muli siyang mapatawa. Mas malakas kaysa kanina. Mario Fernandez, Fernandez Farms, binasa ni Ricardo na puno ng pangungutya ang boses. Oh, kilala ko ang pangalang yan. Isa ang Fernandez Farms sa pinakamalalaking negosyong pang-agrikultura rito. Pero teka, ikaw ang may-ari? Imposible. Gumisi siya. Malamang empleyado ka lang doon. Isang trabahador sa bukid. O baka naman napulot mo lang ang card na yan kung saan. Sino ang nakakaalam? Baka nga ninakaw mo pa yan sa amo mo nang hindi siya nakatingin. Kasabay noon, inihagis ni Ricardo ang card sa hood ng isang malapit na truck. Dumulas ito sa makinis na ibabaw at bumagsak na nakataob sa sahig. Hindi yumuko si Mario upang pulutin iyon. Security, sigaw ni Ricardo kumakaway patungo sa pasukan. Kailangan ko ng tulong dito ngayon. Mabilis na dumating ang dalawang gwardya. Pareho silang matatangkad at maskulado, suot ang itim na uniforme. Sina Thomas at Ademir ay matagal nang nagtatrabaho sa dealership. Mga dating pulis, sanay sila sa mga tensyonadong sitwasyon at kilala rin nila ang reputasyon ni Ricardo. Ang lalaking ito ay nagdudulot ng kaguluhan, sabi ni Ricardo sa kanila. Gumagawa siya ng mga katawa-tawang pahayag at nagpapakita ng mga dokumentong malinaw na hindi kanya. Inilukob niya ang kanyang mga braso. Ilabas ninyo siya bago pa ako tumawag ng pulis. Tiningnan ni Thomas ang mas matanda sa dalawa, si Mario, at wala siyang nakitang banta. Ang nakita niya ay isang kalmadong may edad na lalaki na hindi nagtaas ng boses ni gumawa ng iskandalo. Kumunot ang noo ni Thomas. May mali sa sitwasyon. Ginoo, kailangan ko po kayong hilinging umalis, sabi ni Thomas. Magalang ngunit matatag ang tono. Itaas ni Mario ang isang kamay bilang tanda ng kapayapaan. 1 minuto lang, iyon lang ang hinihiling ko. Pasulong na sana si Ademir upang ihatid si Mario palabas, ngunit nauna nang kumilos si Mario. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at lumang cellphone, isang simpleng modelo mula pa noong nakaraang mga taon, kupas ang mga pindutan at gas-gas-gas-gas ang buong katawan. Sanay na gumalaw ang kanyang magaspang na mga daliri sa keypad. Umikot ang mga mata ni Ricardo. Sino naman ang tinatawagan mo ngayon? Si Superman. May ilang empleyado ang napatawa. Si Mariano, aliw na aliw, ay inilabas ang kanyang cellphone at sinimulang i-record ang eksena. Iniisip na magiging magandang kwento ito sa kalaunan. Si Marisol ay humagigik habang nagpapadala ng mensahe sa WhatsApp group ng dealership, puno ng laughing emojis. Itinaas ni Mario ang telepono sa kanyang tainga.
May sumagot sa kabilang linya, matatag at malinaw ang tinig ni Mario. Dr. Salvador, si Mario Fernandez ito. Kailangan ko kayo rito sa Premier Dealership kaagad. Dalhin ninyo ang mga dokumento ng Central Farm at ang aking buong bank statement. May sandaling katahimikan habang nakikinig si Mario. Kalmado siyang tumango. Oo, urgent ito. Ayos ang 20 minuto. Salamat. Tinapos niya ang tawag at ibinalik ang cellphone sa kanyang bulsa. Hindi napigilan ni Ricardo ang isang pag-ungol ng pagtawa. Dr. Salvador, ang ganda ng pangalan. Hulaan ko, darating ang kaibigan mo at magpapanggap na sikat na abogado? Kung nais mong maghintay at makita, nasa iyo ang desisyon, sagot ni Mario, nananatiling kalmado. Pero iminumungkahi ko ring tawagan mo ang may-ari ng dealership na ito. Sapat na yon para kay Ricardo. Kalokohan na ito, mariin niyang sabi. Huling babala, umalis ka na ngayon o ilalabas ka namin. Humarap siya sa mga gwardya. Ilabas ninyo siya. Ngunit bago sila makakilos, may isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang panig ng silid. Sandali, si Maricel iyon. Bumalik siya at may hawak na nakaprint na papel. Iba na ang kanyang ekspresyon, may gulat sa kanyang mga mata at marahil ay kaunting takot. Ricardo, sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses. Sinuri ko, totoo ang Fernandez Farms at hindi lang iisang bukid. Biglang tumahimik ang lahat. May 17 ari-arian sa ilalim ng pangalang iyon. Patuloy ni Maricel habang lumalapit. Mahigit 50,000 ektarya ang kabuuang lawak. Kumurap si Ricardo. Ano? Iniabot ni Maricel ang papel. Isa itong printout mula sa isang agricultural news website. Nakalista roon ang mga nangungunang producer sa rehiyon at nandoon ang Fernandez Farms kasama sa top 5. Ang taunang produksyon nila ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Namuti ang mukha ni Ricardo. Agad niyang inagaw ang papel at binasa iyon. Biglang natuyo ang kanyang bibig. Huminto si Mariano sa pagre-record. Itinabi ni Marisol ang kanyang cellphone na babalot ng tensyon at awkward na katahimikan ang buong silid. Sinubukan pa ring bumawi ni Ricardo. Hindi pa rin iyon patunay, bulong niya, ngunit wala na ang kumpiyansa sa kanyang tinig. Kahit sino pwedeng mag-print ng ganyan mula sa internet. Hindi ibig sabihin na siya ang may-ari. Hindi sumagot si Mario, hindi na niya kailangan. Nakatayo lamang siya roon, kalmado pa rin ang mukha, tahimik na nagmamasid. Tumingin siya kay Maricel at binigyan ito ng munting tango ng pasasalamat. Mabagal na lumipas ang oras sa katahimikan. Sinikap ni Ricardo na magkunwaring abala, ngunit paulit-ulit siyang napapalingon sa pasukan. Isang patak ng pawis ang gumulong sa kanyang sentido. May ilang empleyado ang bumalik sa kanilang gawain, ngunit marami ang nanatili sa paligid, nagkukunwaring abala habang lihim na pinapanood ang lahat. Isa sa mga customer na naroon ay si Horacio Garcia, isang iginagalang na negosyanteng may-ari ng isang chain ng supermarket. Dumating siya upang kunin ang truck na matagal na niyang in-order. 60 taong gulang, may maayos na kulay abong buhok at modernong salamin, tahimik na pinagmasdan ni Horacio si Mario na may interes. Para bang sinusubukan niyang alalahanin kung saan niya ito nakita noon. 19 na minuto matapos tumawag si Mario, isang makintab na itim na Mercedes na may tinted na bintana ang pumasok sa parking lot ng dealership. Kumikinang ang sasakyan sa ilalim ng sikat ng araw. Bumukas ang pinto ng driver at bumaba ang isang matangkad at payat na lalaki na nasa kalagitnaan ng 50 ang edad. Suot niya ang perpektong tahi na charcoal gray na suit, malalim na asul na kurbata at Italian shoes na kumikislap sa kinis. May hawak siyang eleganteng leather briefcase. Mula sa passenger side, bumaba naman ang isa pang lalaki. Nasa 40 taong gulang, may makakapal na itim na salamin at gray na suit. May dala siyang tablet at isang metallic na briefcase. Magkasabay silang naglakad, kumpiyansa at mabilis.
Pagpasok nila sa gusali, biglang tumahimik ang buong showroom. Lahat ay napatingin sa kanila. Nanlamig si Ricardo. Kilala niya ang ganitong uri ng mga tao. Mga taong may bigat at impluwensya. Sinuri ng mas matandang lalaki ang paligid, tumigil ang kanyang tingin kay Mario. Isang mainit at tunay ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang papalapit siya. Mr. Fernandez, sabi niya ng may paggalang, sabay abot ng kamay. Tinanggap iyon ni Mario at mahigpit na kinamayan. Nakuha ko ang tawag ninyo. Dala ko ang lahat ng dokumentong hiniling ninyo. Nang hina ang mga tuhod ni Ricardo, ang lalaking iyon, si Salvador Peralta, ay hindi basta-bastang abogado. Isa siya sa pinakakagalang-galang na legal professional sa buong rehiyon. Mayroon siyang opisina sa downtown sa isang prestihiyosong gusali. At kabilang sa kanyang mga kliyente ang malalaking negosyante, politiko at makapangyarihang mga may-ari ng lupa. Nakita na siya ni Ricardo noon sa mga formal na pagtitipon, palaging kasama ng mahahalagang tao. Salamat, Dr. Salvador, taus-pusong sabi ni Mario. Ito si Ricardo Castillo, ang manager dito sa dealership. Humarap si Salvador kay Ricardo na may magalang ngunit malamig na ekspresyon. Ikinagagalak kitang makilala, kalmadong sabi niya. May ibinulong si Ricardo na halos hindi marinig, pilit na iniunat ang nanginginig niyang kamay. Mabilis itong kinamayan ni Salvador. Maikli at walang emosyon bago siya humarap sa lalaking kasama niya. Ito si Domingo Reyes, sabi ni Salvador habang itinuturo ang kanyang kasamahan. Isa siyang accountant mula sa Reyes and Associates. Siya ang nagdala ng mga dokumentong pinansyal na hiniling ninyo, Ginong Fernandez. Magalang na tumango si Domingo kay Mario, kitang-kita na isa siyang profesional na mapanuri sa bawat detalye. Kilala ang kanyang reputasyon, ang Reyes and Associates, ang humahawak ng mga libro ng ilan sa pinakamalalaking kumpanya sa buong rehiyon. Tumingin si Salvador sa paligid ng showroom. May pribado bang lugar kung saan tayo maaaring mag-usap? Parang nagising si Ricardo. Oo! Siyempre, ang opisina ko, dito po kayo, sabi niya habang nerbiyos na itinuturo ang isang hallway. Ngunit marahang umiling si Mario. Hindi na kailangan, sabi niya. Dito na lang tayo. Sumang-ayon si Salvador at inilapag ang kanyang eleganteng leather briefcase sa hood ng pinakamalapit na truck, ang mismong truck na pinagbagsakan ng business card ni Mario kanina. Sumunod si Domingo at binuksan ang kanyang metal briefcase sa kabilang panig. Nakatayo si Ricardo sa gilid, ilang at balisa, nagsisimula ng pawisan ang kanyang noo. Sa paligid, unti-unting lumalapit ang mga empleyado, nagkukunwaring abala habang malinaw na nanonood. Si Maricel ay nakaupo sa reception desk, dilat ang mga mata sa hindi makapaniwalang tanawin. Nagkatinginan sina Thomas at Ademir, ang mga guwardiya, malinaw na napagtantong muntik na nilang ilabas ang isang napakahalagang tao. Tahimik na nakasandal sina Mariano at Marisol sa isang haligi ng showroom, maputla at tensyonado. At si Horacio Garcia, ang negosyante, ay lumapit pa. Ngayon ay tiyak na niya kung sino si Mario. Maingat na binuksan ni Salvador ang briefcase at nagsimulang maglabas ng mga dokumento. Ang una ay isang titulo ng pagmamay-ari. Malinaw ang notary seal kahit mula sa malayo. Inilatag niya ito sa makintab na hood ng truck. Central Farm, malakas na binasa ni Salvador, 16,000 ektarya, bayad ng buo, nakarehistro sa pangalan ni Mario Fernandez. Naglagay siya ng isa pang dokumento sa tabi nito. São Miguel Farm, 8,000 ektarya, Three Hearts Farm, 6,000. Santa Ruby Farm, 10,000. Isa-isa niyang inilatag ang mga dokumento. Boa Vista Farm, Hope Farm, Progress Farm. Patuloy na dumami ang mga titulo hanggang sa makumpleto ang lahat ng 17 bukid.
Nakatitig si Ricardo sa mga dokumento na para bang nakakita siya ng multo. Bawat isa ay may tunay na notary seal, opisyal na tatak at beripikadong lagda. Hindi ito peke. Lahat ay lehitimo. At bukod pa sa mga lupang agrikultural na ito, patuloy ni Salvador nang walang pag-aalinlangan. Si Ginong Fernandez ay mayoryang shareholder din sa 3 grain silo, 2 meatpacking facility at may malaking bahagi ng pagmamay-ari sa pinakamalaking agricultural cooperative ng rehiyon. Pagkatapos, kinuha ni Domingo ang tablet at ilang beses itong tinapik. Taunang produksyon, soybeans, humigit kumulang 120,000 tonelada, mais, 80,000 tonelada, cotton, 40,000 tonelada, sa livestock naman, mahigit 5,000 ulo ng dekalidad na baka, kabilang ang premium na Angus at Nelore. Nakakalula ang mga bilang, nahihilo na si Ricardo. Ang lawak ng mga naririnig niya ay katumbas ng daan-daang milyong kita bawat taon. At tungkol naman sa bank statement na hiniling ninyo, dagdag ni Domingo habang muling tinapik ang screen at iniharap ito sa grupo, ito ang kasalukuyang consolidated balance. Liquid funds lamang. Napakaraming numero sa screen kaya napapikit si Ricardo ng 2 beses para lang maunawaan. Isang halagang kahit magtrabaho siya ng 10 buhay ay hindi niya maaabot. At hindi pa kasama dyan ang mga investment, market shares, bonds o iba pang long-term assets, kaswal na dagdag ni Domingo. Ganap na katahimikan ang bumalot sa silid. Bumagsak ang panga ni Mariano. Namuti ang mukha ni Marisol. Mahinang nagbubulungan ang mga empleyado sa likod ng mga display. Pati ang mga customer ay tila napatigil sa paghinga. Doon na lumapit si Horacio Garcia. Mario Fernandez, masigla niyang sigaw. Alam kong ikaw yon. Humarap si Mario at napangiti ng taos puso. Horacio Garcia, matagal na. Nagkamayan sila ng mahigpit at nagyakapan. Halatang emosyonal si Horacio. Hindi ako makapaniwalang ganito tayo muling magkikita, sabi niya habang tumatawa. Ilang taon na? 15? 22, sagot ni Mario. Nung nagsisimula ka pa lang sa supermarket chain mo at naghahanap ng supplier. Humarap si Horacio sa buong silid, mas nilakasan ang boses. At ang lalaking ito, sabi niya habang itinuturo si Mario, ang nag-iisang tumulong sa akin noong walang gustong maniwala. Wala akong credit line, wala akong puhunan at ni isang supplier ay hindi ako pinagkatiwalaan. Ngumiti siya, bakas ang emosyon sa mga mata. Pero si Mario, naniniwala siya sa akin. 6 na buwang sariwang ani ang ibinenta niya sa akin, utang, walang interes, walang banta, walang pressure. At nang mabayaran ko siya, binigyan pa niya ako ng diskwento. Tumingin si Horacio kina Ricardo at sa mga natigilang empleyado. Hindi ninyo alam kung sino ang kaharap ninyo, mariin niyang sabi. Si Mario Fernandez ay isang alamat sa agrikultura. Lahat ng nakikita ninyo, bawat bukid, bawat negosyo, itinayo niya mula sa wala. Walang padrino, puro sipag, katapatan at tiyaga. Nag-aagawa ng mga tao para makatrabaho siya. Parang gumuho ang mundo ni Ricardo. Bawat salita ni Horacio ay tumama ng diretsyo. Ang kanyang kayabangan, paghusga at panunuya, lahat ay bumalik upang sampalin siya. Sa kabilang panig ng silid, si Salvador na tahimik na nagmamasid sa lahat ay humarap kay Mario at nagtanong, Kaya, Ginong Fernandez, nais pa rin ba ninyong ituloy ang pagbili ng 11 truck? Umalingaw-ngaw ang tanong sa buong showroom, parang huminto ang paghinga ng lahat. Nakatayo si Ricardo, hindi makagalaw. Baka lang may pagkakataon pa siyang itama ang lahat, may salba ang deal at kahit kaunting dignidad. Mabilis na nag-isip si Ricardo habang kinakalkula ang posibleng komisyon mula sa isang bentahang lampas 5 milyon at kalahating reais. Ngunit bago pa man niya matapos ang bilang sa isip, tumingin si Mario sa paligid ng mga truck, saka tumitig kay Ricardo
at pagkatapos ay humarap kay Salvador. Hindi na ako interesado, sabi ni Mario. Sa isang iglap, nakaramdam ng ginhawa si Ricardo, ngunit agad din itong naglaho. Gusto kong makausap ang may-ari ng dealership na ito, patuloy ni Mario, kalmado, ngunit hindi mapag-aalinlanganan ang katatagan ng boses. Nais kong magbigay ng alok para bilhin ang buong negosyo. Ang katahimikang sumunod ay hindi basta katahimikan, ito'y ganap na pagkahinto na parabang sinipsip ang hangin sa buong silid. Natigilan ang bawat taong naroon, pati ang mga orasan ay tila huminto sa pagtiktak. Nang hina ang mga tuhod ni Ricardo, kinailangan niyang sumandal sa pinakamalapit na truck para manatiling nakatayo. Ngumiti ng bahagya si Salvador na parabang hindi na siya nagulat sa pangyayaring iyon. Marahil ay inaasahan na niya ito mula pa sa simula. May tatawagan ako, sabi ni Salvador habang lumalayo. Hawak na ang kanyang teleponong nagdadial. Sinimulan ni Domingo na ibalik ang mga dokumento sa kanyang case. Maingat na inaayos ang bawat isa. Nanatili si Mario sa kanyang kinatatayuan, nakapulupot ang mga kamay sa likod, kalmadong sinusuri ang mga truck na parabang walang kakaibang nangyari. Nakakita si Ricardo ng pagkakataong maisalba ang kanyang dangal. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mario. Ginoong Fernandez, ako, naniniwala akong may hindi pagkakaunawaan. Dahan-dahang humarap si Mario at tumingin kay Ricardo. Sa unang pagkakataon, iba ang kanyang tingin. Wala na ang init o katahimikan, ngunit hindi rin galit. Mas masahol pa, ganap na kawalang pakialam. Tiningnan siya ni Mario na parang isang sirang vending machine, isang bagay na wala ng saysay. Pagkatapos ay tumingin siya palayo, ibinalik ang pansin sa mga truck na parabang hindi kailanman nagsalita si Ricardo. Nakakasakal ang kahihiyan sa sandaling iyon. Binuksan ni Ricardo ang kanyang bibig upang muling magsalita, ngunit nauna si Horacio. Sa tingin ko, sapat na, mahina, ngunit mariing sabi niya kay Ricardo, mas marami ka nang nasira kaysa sa dapat. Sa reception desk, hindi maitago ni Maricel ang isang maliit ngunit kontentong ngiti. Matagal na niyang alam ang kayabangan at pagmamataas ni Ricardo. Ngayon, nasasaksihan niya ang pagbabalik ng lahat ng iyon sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Salvador, hawak pa rin ng telepono. Ang dealership ay pagmamay-ari ng isang grupo ng investors, paliwanag niya. Ang pangunahing partner ay si Ruby Santos. May-ari siya ng 4 na dealership sa buong rehiyon. Nakausap ko siya. Bukas siya sa isang pag-uusap. Tumango si Mario. Ayusin ang meeting. Maari ngayong hapon, alok ni Salvador. Bukas na lang, sagot ni Mario. Kailangan kong bumalik sa bukid ngayon. Manganganak na ang isa sa aming baka at gusto kong naroon ako. Ang kasimplehan ng sagot ay mas tumimo pa kaysa anumang pagpapakita ng kayamanan. Isang lalaking kayang bumili ng dealership nang hindi kumukurap, ngunit inuuna pa rin ang isang bakang manganganak sa bukid. Napatawa si Horacio at umiling. Kaya ikaw kung sino ka, Mario, sabi niya ng may paghanga. Hindi ka kailanman nagbago, kahit kaunti. Marahang isinara ni Salvador ang briefcase. Kung ganun, bukas na lang natin isaset. Iminumungkahi kong sa opisina ko, neutral na lugar. Umiling si Mario. Dito na lang, gusto kong muling tingnan ang lugar na balak kong bilhin. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw na parang hatol. Doon na pagtanto ni Ricardo ang bigat ng nangyari. Ang buong karera niya sa dealership, marahil pati sa buong industriya, ay malapit ng gumuho. Hindi lang siya naging bastos sa isang mayamang kliyente. Ininsulto niya ang lalaking maaaring maging amo niya sa lalong madaling panahon. Isang malupit na kapalaran. Nagpaalam si Mario kay Horacio, may pangakong magtatagpo silang muli sa lalong madaling panahon. Kinamayan niya sina Salvador at Domingo, taos-pusong nagpasalamat sa kanilang mabilis na pagdating at tulong. Bago umalis, nagtungo si Mario sa reception desk.
Salamat Binibini, sabi niya kay Maricel. Mabuti ang loob mong ipagtanggol ako. Namula si Maricel nagulat sa kilos. Ako, ginawa ko lang po ang sa tingin ko'y tama. Paumanhin po sa lahat ng nangyari. Huwag kang humingi ng paumanhin sa bagay na hindi mo kasalanan, sagot ni Mario. At maaari mo akong tawaging Mario. Ngumiti siya ng mainit, saka marahang hinipo ang gilid ng kanyang sombrero bilang paggalang. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumabas ng dealership. Umugong ang kanyang luma at maingay na pick-up habang umaandar, kakaiba ang tunog sa gitna ng mga tahimik at marangyang sasakyan. Umatras siya palabas ng parking lot at tuluyang umalis, iniwan ang gusaling puno ng pagkabigla at katahimikan. Nang mawala ang truck sa dulo ng kalsada, nagsimula ang mga bulungan. Mahinang nag-uusap ang mga empleyado. May ilan pang palihim na kumuha ng litrato ng mga titulo at dokumentong naiwan pa sa hood ng truck bago tuluyang ipinasok ni Domingo ang mga ito. Nakatayo sina Mariano at Marisol sa gilid, pilit pang inuunawa ang kanilang nasaksihan. Nagkatinginan sina Thomas at Ademir at tahimik na nagkasundo, muntik na nilang magawa ang pinakamalaking pagkakamali sa kanilang propesyonal na buhay. Sa gitna ng showroom, mag-isa si Ricardo. Nakatutok sa kanya ang lahat ng mata at hindi iyon mababait na tingin. Alam niya kung ano ang susunod na mangyayari bago matapos ang araw, pag-uusapan na ito sa buong rehiyon. Malalaman ng lahat kung paano nilate ng manager ng Premier ang isa sa pinakamatagumpay na tao sa agribusiness. Ang kanyang pangalan ay maiuugnay sa kwentong ito magpakailanman at hindi sa magandang paraan. Tinapos ni Salvador ang pag-aayos ng mga dokumento at maingat na isinara ang briefcase bago maghanda sa pag-alis. Lumapit siya kay Ricardo, huminto sandali at iisa lamang ang sinabi, "Sana may natutunan ka ngayon." Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo. Ang yabag ng kanyang mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa sahig. Hindi na kailangang magsabi pa ni Salvador ng anuman. Ang tono pa lamang ng kanyang boses ay may bigat, tahimik, ngunit puno ng kahulugan. Alam ni Ricardo kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi na kailangang magtaas ng boses. Sapat na ang pagkadismaya. Makalipas ang ilang minuto, nagpaalam na rin si Horacio. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, dumaan muna siya sa front desk at marahang kinausap si Maricel. Kung sakaling magbago ang mga bagay dito at maghanap ka ng ibang trabaho, mabait niyang sabi, "Hanapin mo lang ako. Bihira ang mga tapat na taong tulad mo." Nabagabag at naantig si Maricel, halos hindi siya makapaniwala. Sa loob, naiwan si Ricardo kasama ang kanyang team. Sinubukan niyang ibalik ang kontrol. "Sige lahat, balik na sa trabaho. Tapos na ang palabas," sabi niya. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sumagot ng may sigla. Hindi man lang siya tiningnan ni na Mariano at Marisol. Ang iba pang sales staff ay nagbubulungan sa maliliit na grupo. At si Maricel, na dati ay palaging propesyonal at magalang, ay tumingin na ngayon kay Ricardo ng iba na para bang gumuho na ang hindi nakikitang pader ng autoridad sa paligid niya. Gabing iyon, hindi makatulog si Ricardo. Paikot-ikot siya sa kama, paulit-ulit na iniisip ang lahat ng nangyari. Iniisip niya ang milyon-milyong komisyong nawala sa kanya, ngunit higit pa roon, iniisip niya kung ano ang maaaring mangyari sa susunod. Kung talagang mabibili ni Mario ang dealership, hindi lamang malalagay sa panganib ang kanyang trabaho, malamang ay tuluyan na itong mawala. Samantala, sa Central Farm naroon si Mario, eksakto kung saan niya sinabing siya pupunta. Sa kamalig, nakaluhod sa tabi ng isang bagong silang na guya na kagagaling lamang sa mundo. Marahan niyang hinaplos ang basang balahibo ng hayop gamit ang parehong gasgas at matitibay na kamay na hinusgahan kanina.
mga kamay na pinanday ng maraming taon ng tapat na paggawa. Para kay Mario, ang tahimik na sandaling iyon ay mas mahalaga kaysa alinmang boardroom o negosasyon. Ang meeting ay itinakda sa susunod na Miyerkules, 10:00 ng umaga. Tumawag si Salvador kay Mario upang kumpirmahin na pumayag si Ruby Santos, ang may-ari ng dealership, na dumalo kasama ang kanyang legal team. Simple ang sagot ni Mario bago niya ibinaba ang tawag. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, bumalik siya sa pag-aayos ng bubong ng isa sa kanyang kamalig na nasira ng bagyo. Hindi naghihintay ang buhay sa bukid para sa mga boardroom. Nang dumating ang Miyerkules, puno ng nerbiyos si Ricardo. Sa loob ng 2 araw, masinsin niyang sinaliksik si Ruby Santos at ang kalagayang pinansyal ng dealership. Ang mga natuklasan niya ay hindi nakapagpawi ng kanyang takot. May mga bulong-bulungan tungkol sa mga problemang pinansyal ng negosyo ni Ruby, mga chismis na hindi maganda ang takbo ng iba pa niyang dealership. Walang opisyal na ulat, ngunit sapat upang magdulot ng matinding kaba. 9:30 ng umaga, dumating si Ruby. Isa siyang babae na nasa unang bahagi ng 50, nakadamit ng simple ngunit eleganteng estilo. Ang kanyang pinakulayang blonde na buhok ay perpektong nakaayos. Naglalakad siya nang may kumpiyansa at taglay ang tahimik na awtoridad ng isang taong sanay mamuno. 2 abogado ang sumunod sa kanya, kapwa may hawak na mga folder ng dokumento. Diretso silang nagtungo sa meeting room. Sinubukan ni Ricardo, pilit na nagpapakita ng kumpiyansa, na salubungin siya, ngunit halos hindi siya pinansin ni Ruby. "Narito na ba si Ginoong Fernandez?" Malamig niyang tanong. "Hindi pa po, ngunit inaasahan ko siyang darating anumang sandali." Sagot ni Ricardo habang nanginginig na tinitingnan ang kanyang relo. Eksaktong 10:00, umalingaw-ngaw sa labas ang tunog ng lumang makina. Pumasok sa parking lot ang pickup ni Mario. Bumaba siya, suot ang parehong kupas na overalls, parehong bota at parehong sombrerong dayami. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sinumang nagtangkang tumawa. Lumapit si Maricel sa pasukan na may mainit at magalang na ngiti. "Magandang umaga, Mario." "Magandang umaga, Maricel. Kumusta ka ngayon?" "Mabuti naman po, salamat. Naghihintay na po si Miss Ruby sa meeting room." Tumango si Mario at kalmadong sumunod sa pasilyo. Nauna nang dumating sina Salvador at Domingo at naghihintay na sa loob. Pagpasok ni Mario sa silid, tumayo si Ruby at iniabot ang kanyang kamay. "Ginoong Fernandez, ikinagagalak kitang makilala. Ako si Ruby Santos." Mahinahon ngunit kumpiyansang kinamayan siya ni Mario. "Ang kasiyahan ay sa akin. Salamat sa pagpayag ninyo sa pagpupulong na ito." Umupo silang lahat sa paligid ng malaking glass conference table. Sinubukan ni Ricardo na sumunod sa loob, ngunit hinarang siya ni Salvador sa pintuan. "Ito ay isang pribadong pag-uusap," pantay ang tinig niyang sabi. "Pakisara ang pinto sa likod ninyo." Nagpatuloy ang kahihiyan ni Ricardo. Marahan niyang isinara ang pinto, ngunit nanatili sa labas, pilit na nakikinig. Ngunit masyadong maayos ang soundproofing. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na tibok ng sarili niyang puso. Sa loob, dumiretso si Ruby sa punto. "Ginoong Fernandez, nasabi sa akin na interesado kayong bilhin ang Premier. Maaari ko bang malaman kung bakit?" Bahagyang sumandal si Mario, magkasamang nakapatong ang mga kamay. "Sa totoo lang, pumarito ako upang bumili ng mga truck para sa aking bukid. Ngunit sa halip na igalang, ako'y nilait at binaliwala. Doon ko napag-isipan kung paano pinapatakbo ang dealership na ito at kung anong uri ng mga pagpapahalaga ang pinaninindigan nito. Kumunot ang noo ni Ruby. Sino ang gumawa nito sa inyo? Si Ricardo Castillo, ang inyong sales manager, kasama ang ilan pang empleyado.
May isinulat ang isa sa mga abogado ni Ruby, isang matandang lalaki na may maliliit na salamin. Mukhang tunay na nabahala si Ruby. Humihingi ako ng paumanhin, Ginong Fernandez. Hindi iyon katanggap-tanggap. Marahang tumango si Mario. Nasa nakaraan na yon, ngunit napaisip ako, ilan pa kaya ang tinrato ng ganito? Ilang benta ang nawala dahil sa pagkiling at maling paghusga? Tahimik si Ruby sandali, nagmumuni-muni. Nakakarinig na siya ng mga reklamo noon, ngunit palagi niya itong binabaliwala. Ngayon, hindi na siya sigurado. Binuksan ni Salvador ang kanyang briefcase. Pag-usapan na natin ang mga numero. Magkano ang halaga ng dealership para sa inyo? Inilatag ng abogado ni Ruby, isang matalim na babaeng may mahigpit na nakapusod, ang kanilang unang asking price. Mataas ito, halatang pinataas. Agad kumilos si Domingo, binuksan niya ang tablet at kalmadong sinimulang himayin ang valuation. Ipinakita niya ang tunay na performance data, mga overdue na utang at mga kasalukuyang kasong pangmanggagawa. Malinaw, matalas at suportado ng ebidensya ang kanyang mga argumento. Nanatiling kalmado si Ruby, ngunit halatang nabigla. Handa si Domingo. Alam niya ang detalye ng pinansya, kahit ang mga bagay na halos nakalimutan na niya. Tumagal ng ilang oras ang negosasyon. Nagsilbi ng kape, pagkatapos ay tubig, saka muling kape. May mga alok, may mga kontra-alok. Lumilipad ang mga numero sa mesa. Tahimik si Mario sa halos buong usapan, hinahayaan sina Salvador at Domingo ang humawak sa teknikal na bahagi. Ngunit paminsan-minsan nagtatanong siya, simple, diretso at eksaktong oras. Halatang mas malalim ang kanyang kaalaman sa negosyo kaysa sa ipinapakita ng kanyang katahimikan. Pagkatapos, inilatag ni Domingo ang huling alas sa mesa. Mrs. Santos, alam naming hindi naging matagumpay ang inyong mga expansion sa ibang lungsod. Ang mga dealership doon ay hindi kumikita at may malalaking utang kayo na dapat bayaran sa loob ng 6 na buwan. Huminto siya sandali saka nagdagdag, nag-aalok si Ginoong Fernandez ng patas na presyo, isang presyong isinasaalang-alang ang inyong mga utang at handa siyang magbayad ng buo kaagad. Namuti ang mukha ni Ruby. Paano nila nalaman yon? Nagkatinginan maging ang kanyang mga abogado. Tumingin siya kay Mario, sinusubukang unawain ang lalaking kaharap niya. Walang kayabangan, walang pagyayabang sa kanyang mukha. Kalmado siya, negosyo lamang. Kailangan ko ng oras para pag-isipan ito, sabi niya. Siyempre, sagot ni Mario, gaano katagal? 48 oras, sagot niya matapos ang saglit na katahimikan. Makatarungan niyon, tumango si Mario. Ngunit tandaan ninyo, ang alok ay may bisa lamang sa loob ng 72 oras. Pagkatapos niyon, maghahanap na ako ng ibang opsyon. Sumangayon si Ruby. Inimpake niya ang kanyang mga dokumento at umalis ng silid kasama ang kanyang legal team. Halatang magulo ang isip. Nanatili pa sandali sina Mario, Salvador at Domingo upang talakayin ang mga susunod na hakbang. Nang sa wakas ay lumabas sila, naroon si Ricardo, nagkukunwaring abala sa computer. Ngunit hindi niya mapigilang sulyapan ang meeting room. Dumaan si Mario sa tabi niya, walang salita. Ni isang tingin ay wala. Ang tahimik na pagwawalang bahala ay mas masakit pa kaysa anumang insulto. Sa sumunod na 2 araw, nagsagawa si Ruby ng mahahaba at mabibigat na pulong kasama ang kanyang mga partner at financial advisors. Tama si Domingo, malubha ang problema ng kanyang pananalapi. Si Ruby ay gumawa ng ilang matitinding pamumuhunan sa ibang mga lungsod, ngunit hindi ito ayon sa plano. Pumasok siya sa mga merkadong puno na sinubukang makipagkompetensya sa mga matagal nang itinatag na dealership at agad siyang na-overwhelm. Isa itong pagkakamaling estratehiko. Ngayon,
Ang mga pautang na kinuha niya para punduhan ang mga pagpapalawak ay unti-unting sumisip-sip sa kanyang reserbang salapi. Kung hindi siya magbebenta agad, nanganganib siyang mawala ang lahat. Sa umaga ng ikalawang araw matapos ang pagpupulong, tumawag siya. "Salvador," sabi niya, kalmado ngunit halatang pagod ang boses. "Tinatanggap ko ang alok. Magpatuloy na tayo." Mula sa sandaling iyon, ang mga sumunod na linggo ay naging isang ipo-ipo ng aktibidad. Mga kontrata, inspeksyon, audit, legal na pagsusuri. Si Domingo at ang kanyang team ay masusing sinuri ang buong operasyon ng dealership. Doon nagsimulang lumitaw ang tunay na lawak ng problema. Mas malala pala ito kaysa sa inaasahan. May ilang empleyado na hindi nababayaran ng buong sweldo sa loob ng ilang buwan. May mga supplier na mahigit 70 araw nang naghihintay ng bayad. 3 aktibong kaso mula sa dating empleyado, mga reklamo ng illegal na termination at harassment sa trabaho. Ang mga kagamitan sa garahe ay halos masira na dahil sa kawalan ng maintenance. Pati ang gusali ay may problema, may tagas, bitak at iba pang isyong matagal nang hindi inaasikaso dahil wala talagang sapat na pera. Maari sanang gamitin ni Mario ang lahat ng ito para muling pag-usapan ang presyo, para hilingin itong ibaba. Pero hindi niya ginawa. Nanindigan siya sa orihinal na alok. May isang kondisyon lang na ang lahat ng hindi pa nabayarang sahod ay dapat bayaran bago ang opisyal na paglilipat ng pag-aari. Sumang-ayon si Ruby. Para matugunan ito, kinailangan niyang umutang muli ang huli niyang pagkakataon. Sa panahon ng transisyon, sinubukan ni Ricardo na magkaroon pa ng kaunting kontrol. Alam niyang malapit na siyang mawala sa dealership, pero ayaw niyang umalis ng tahimik. Nag-organisa siya ng lihim na pagpupulong. Tinawagan ng mga senior sa sales team, sina Marisol, Antonio, Silvia at 3 iba pa. Nandoon si Mariano, pati si Simon, isang veterano na dekada nang nagtatrabaho sa dealership. Nagtipon sila sa isang tahimik na sulok ng isang lokal na restaurant. Yumuko si Ricardo, pabulong ang pagsasalita. "Maging totoo tayo. Alam nating lahat kung anong mangyayari pag kinuha na ng magsasakang yon ang pamamahala," sabi niya. "Magdadala siya ng sarili niyang mga tao, babaguhin ang lahat at mawawalan tayo ng trabaho." Nag-alinlangan si Mariano, "Pero wala naman tayong ginawang masama. Sumunod lang kami sayo." Umiling si Ricardo. "Sa tingin mo ba mahalaga yun sa tulad niya? Gusto niyang linisin ang hanay, magdala ng tapat na mga manggagawa, tapos na tayo, gusto man natin o hindi." Kinabahan si Marisol. "So anong mungkahi mo? Mag-resign tayo, sabay-sabay, coordinated resignation," paliwanag ni Ricardo. Bago siya formal na pumasok para ipakita na hindi tayo basta-bastang papalitan. Mag-iiwan ito ng gulo sa kalagitnaan ng malaking transisyon. Ang ilan ay naengganyo, ang iba'y natakot. Sa 6 na empleyado ron, 4 ang pumayag. Sina Mariano at Simon ay hindi. "Hindi ako sasama," diretsyong sabi ni Simon. "May mga bayarin ako, may mga anak sa paaralan at wala pa akong ibang trabaho. Hindi ko kayang isugal ang kinabukasan ng pamilya ko." Nanliit ang mga mata ni Ricardo. "So, magpapakatuta ka na lang?" "Hindi, nagiging responsable lang ako," sagot ni Simon. "At sa totoo lang, itigil mo na to, hindi ito matatapos gaya ng inaakala mo." Tumayo siya, kinuha ang kanyang coat at lumabas. Nanatili si Mariano ng ilang sandali, nag-iisip, pero sa huli, tumayo rin siya. "Pasensya na, Ricardo, hindi ko kayang sumama dyan." Naiwan ang 4, sina Ricardo, Marisol, Antonio at Silvia. Nagpasya silang sabay-sabay magbibigay ng resignasyon sa susunod na linggo bago dumating si Mario. Inaasahan nila ang kaguluhan, isang power move,
Isang disruption na hindi inaasahan ni Mario, pero sa maliliit na bayan mabilis kumalat ang balita. Sinabi ni Simon ang lahat kay Maricel. Hindi nag-atubili si Maricel, agad niyang tinawagan si Salvador. Nang malaman ni Mario ang plano, hindi siya kinabahan. Bahagya siyang ngumiti at nagsabi lang, hayaan mo sila. Kinabukasan ng Lunes, naglakad si Ricardo papunta sa opisina ng regional manager na may kaunti pang kapangyarihan habang nasa transisyon at mayabang na iniabot ang kanyang resignation. Sumunod sina Marisol, Antonio at Sylvia. Inaasahan nila ang kaguluhan, pagmamakaawa, pakiusap. Sa halip, tiningnan lang ng manager ang mga papel at kalmadong sinabi, sige, tinanggap ang resignasyon, maaari na kayong manatili sa bahay habang hinihintay ang final day nyo. Aasikasuhin ng HR ang proseso at ang inyong separation pay. Napakurap si Ricardo. Yun lang? Tinaasan siya ng kilay ng manager. Ano pa ba ang inaasahan mo? Pinili mong umalis. Karapatan mo yan. Nais naming ipaabot ang aming pagbati. Ang malaking deklarasyon na inaasahan ni Ricardo na uwi sa wala. Ang resignasyon na dapat sana'y yayanig sa plano ni Mario ay sila lamang ang nasaktan. Lubos nilang hindi naintindihan ang sitwasyon. Dumating ang araw ng formal na paglipat, isang maliwanag na Biyernes ng umaga. Maagang dumating si Mario, gaya ng nakasanayan, naka-coveralls at boots pa rin, suot ang parehong sombrerong yari sa dayami. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya sina Salvador at Domingo siyempre. Ngunit ngayon ay may kasama na rin silang sina Horacio Garcia at 3 pang negosyante, matagal ng kasosyo at kaibigan ni Mario. Nandun na rin si Ruby, handa ng pirmahan ng huling dokumento. Sarado ang dealership para sa araw na iyon, walang customer. Lahat ng empleyado ay pinatawag para sa isang general meeting. Mabigat ang tensyon. Walang nakakaalam kung ano ang aasahan. Lumaganap ang mga tsismis, tatanggalin ni Mario lahat ng tao. Gagawin niya itong warehouse. Ibinenta na niya ang lupa sa mga developer. Takot, pag-aalinlangan at kaba ang bumalot sa buong gusali. Nang makumpleto na ang lahat ng empleyado sa main showroom, mga taga-benta, receptionist, mekaniko, janitor, gwardiya, umakyat si Mario sa isang maliit na platform na inihanda para sa kanya. Tahimik siyang nakatayo roon, matatag. Nakasuot pa rin ng pamilyar niyang damit. Sa tabi niya, si Salvador na naka-Italian suit ay mukhang galing sa ibang mundo. Ngunit ang pagkakaibang iyon, ang paalala kung sino talaga si Mario, ang lalong nagpabigat sa susunod na mangyayari. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula ni Mario. Matatag ang kanyang boses, ngunit may tahimik na awtoridad na bumalot sa buong silid. Ako si Mario Fernandez at simula ngayong araw, ako na ang bagong may-ari ng Premier Dealership. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa showroom. Walang kumibo, walang gumalaw. Nais kong simulan ito sa pamamagitan ng isang kwento, patuloy ni Mario. Ipinanganak ako sa isang napakahirap na pamilya. Ang tatay ko ay isang magsasakang nangungupahan lamang sa lupa. Ang kalahati ng lahat ng kanyang ani ay napupunta sa may-ari ng lupa. Wala kaming sariling pag-aari, walang lupa, walang bahay, ni hindi man lang katiyakan sa buhay. Sandaling tumigil si Mario bago nagpatuloy. Nang ako'y 12 taong gulang, namatay ang aking ama dahil sa atake sa puso. Doon mismo sa gitna ng bukid. Simula noon, ako na ang naging padre de pamilya. Buntis ang nanay ko sa kanyang ika-5 anak. May 3 na rin akong nakababatang kapatid na kailangang alagaan. Napakatahimik ng paligid na maririnig mo ang hinga ng mga tao. Si Maricel na nasa unahan ay nakakaramdam ng paninikip ng lalamunan. Namumuo na ang luha sa kanyang mga mata. Kinuha ko ang trabaho ng aking ama sa parehong bukid. Buti na lang at pinayagan akong manatili ng may-ari ng lupa. Bata pa ako,
pero nagtrabaho ako tulad ng isang matanda. 20 taon akong nanatili roon. Lahat ng kinikita ko, iniipon ko. Walang bagong damit, walang pagdiriwang, walang luho. Nabuhay kami sa kung ano lang ang sapat. Ang nanay ko ay isang henyo sa kusina, kaya niyang gumawa ng pagkain kahit sa wala. Ang mga kapatid ko ay nagsusuot ng mga damit na paulit-ulit ng tinahi at pinasa. Tumingin si Mario sa mga empleyado, nakatingin sa kanya, nakikinig sa bawat salita. Nang ako'y magtatatlumput 2, nakaipon ako para makapag-down payment sa isang maliit na lupa. 15 hektarya lang, tuyot ang lupa, bitak-bitak. Walang may gusto. Sinasabing wala itong silbi, kaya mura. Sumuko na ang dating may-ari. Bahagyang ngumiti si Mario, may halong alaala at pagmamalaki. Pero nakita ko ang potensyal. Nanghiram ako ng dagdag na pondo at ibinigay ko ang lahat ng meron ako. Huminto siya, hinayaan munang lumubog ang mga salita. Pinagtawanan ako ng mga tao, sinabi nilang sinasayang ko ang buhay ko. Baliw daw ako na isugal ang lahat sa lupang kahit damo ay ayaw tumubo. Sinabi nilang mamamatay akong mahirap at walang makakaalala. Lalong tumatag ang kanyang tinig, pero hindi ako sumuko. Nag-aral ako. Binasa ko lahat ng makakaya ko tungkol sa pagsasaka, sa lupa, patubig at mga pamamaraan ng pagtatanim. Nagtrabaho ako ng 18 oras bawat araw. Tumulong ang nanay ko, tumulong ang mga kapatid ko. At matapos ang 3 taon ng kabiguan, nagtagumpay kami sa unang magandang ani. Nabayaran ko ang utang, bumili ako ng panibagong lupa, tapos panibago pa, lahat ng kita ibinalik ko sa lupa. Napako ang buong silid sa kanya. At ngayon, sabi ni Mario, bahagyang iniunat ang kanyang mga kamay. 50 taon na ang lumipas. May pagmamay-ari na akong 17 bukid na umaabot sa mahigit 50,000 hektarya. Pinapakain ng team ko ang daan-daang libong tao. Mas marami na akong perang hindi ko kayang ubusin. Kayang-kaya kong bumili ng 1,000 dealership na katulad nito. May narinig na bulungan ng paghanga, ngunit hindi nagyayabang si Mario. Katotohanan lang ang kanyang sinasabi. Pero hindi ko kailanman nakalimutan kung saan ako nanggaling, dagdag niya. Muling lumambot ang tinig. Hinding-hindi ko nakalimutan ang gutom o ang kahihiya ng mapagtawanan dahil sa suot ko o dahil marumi ang mga kamay ko sa lupa. At iyan mismo ang nangyari noong pumasok ako sa dealership na ito. Alam na ng lahat sa silid kung ano ang tinutukoy niya. Kumalat na ang kwento sa lahat ng empleyado. Tinrato akong parang hindi nararapat naroon, parang isang insulto ang mismong presensya ko. Bakit? Dahil maputik ang boots ko. Dahil nakasuot ako ng overalls, dahil luma ang truck ko at nagsasalita akong parang isang promdi. Nilibot ng mga mata niya ang buong silid hanggang sa tumigil siya kay Thomas, ang guwardiya. Ibinaba ni Thomas ang ulo, hindi makatingin kay Mario. Pwede naman akong umalis, ani Mario. Pwede akong umuwi, kalimutan ito at sabihin sa lahat ang nangyari. Pero pinili kong gumawa ng kakaiba. Pinili kong bilhin ang lugar na ito at gawing mas mabuti. Isang lugar na sumasalamin sa mga pagpapahalaga ko. Huminto siya. Ang buong silid ay tahimik pa rin, tila hindi humihinga. Magiging prangka ako, patuloy ni Mario. Si Ricardo Castillo, ang manager na nagpakita ng kahihiyan sa akin, ay nagbitiw. Kasama ng 3 pa, akala nila'y magkakagulo. Na matataranta ako, nagkamali sila. Tumango siya kay Salvador na lumapit at binuksan ng isang folder. Si Ricardo ay opisyal ng tinanggal sa serbisyo. Hindi lang dahil siya ay nag-resign, kundi dahil kung hindi man, ako mismo ang magpapaalis sa kanya. Hindi bilang ganti, kundi dahil ipinakita ng kanyang kilos ang isang bagay na hindi katanggap-tanggap. Tumalim ang boses ni Mario, hindi galit, kundi puno ng paninindigan. Walang galang, muling nilibot ng kanyang tingin ang silid. Hindi lang ako ang nilapastangan ni Ricardo.
Nilapastangan niya ang sinumang itinuturing niyang di mahalaga. Ang mga taong ganito ay lason sa isang kumpanya. Sila ang sumisira sa tiwala ng team. Sila ang nagpapaalis sa mga kliyente at winawasak nila ang mga pinagsisikapang buuin ng mabubuting kumpanya. May mga tahimik na tango sa paligid. Sinabi ni Mario ang mga bagay na matagal nang nararamdaman ng marami pero hindi masabi. Sina Marisol, Antonio at Sylvia ay nagbitiw rin. Tinanggap ang kanilang desisyon, pero bukas pa rin ang pintuan para sa kanila. Kung sa loob ng 30 araw ay nais nilang bumalik at humiling ng panayam, papayagan ko sila. Nagulat ang mga empleyado. Higit pa ito sa inaasahan para sa 3 iyon. Hindi ko sinasabing tatanggapin silang muli, paglilinaw ni Mario. Depende iyon sa kanilang ugali at sa kagustuhang magbago. Pero binibigyan ko sila ng pagkakataon para magnilay, matuto at marahil muling magsimula. Hindi ito kahinaan, ito'y katatagan. Kahit ang mga dating takot mawalan ng trabaho ay unti-unti nang nakikita kung anong klaseng pinuno si Mario. Ngayon, sabi ni Mario, kalmado pa rin ang tono. Pag-usapan natin ang kinabukasan ng dealership na ito. Diretso, malinaw ang kanyang pananalita. Magiging tapat ako sa inyo. Ang nadatnan ko rito ay hindi maganda. Malabo ang pamamahala ng negosyo. Hindi nababayaran ang mga sahod. Hindi nababayaran ang mga supplier. May mga kasong legal mula sa dating mga empleyado. Hindi ganun ang paraan ng pamamalakad ng isang kumpanya. Tumingin siya sa mga empleyado, tahimik na nakikinig. Ang una kong ginawa bilang bagong may-ari, pagpapatuloy ni Mario, ay ayusin ang lahat ng yon. Kahapon, nabayaran na ang lahat ng naantalang sweldo. Pwede niyong tingnan ang inyong bank accounts. Biglang nagkaroon ng bulungan. Kinuha ng mga tao ang kanilang mga cellphone, binuksan ang banking apps. Isa-isa nagsimulang mapagtanto ng lahat. Totoo ito, pumasok na ang pera. Bawat sentimo. Bayad na rin ang lahat ng utang sa mga supplier. Inaayos na rin ang mga kasong legal sa patas na paraan. Magsisimula tayo ng malinis. Malinis ang libro. Malinis ang konsensya. Walang sino man ang humiling, pero biglang pumalakpak ang buong silid. Si Maricel ang unang pumalakpak at sinundan siya ng lahat. Ngunit hindi pa tapos si Mario. Hindi diyan nagtatapos, Ania. Mag-i-invest ako sa pasilidad. Kailangang ayusin ang gusaling ito. Kailangang kumpunihin ang mga kagamitan. Luma na rin ang mga sistema at teknolohiya. Aayusin natin lahat. Muling umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong silid. At hindi lang yan, maglulunsad ako ng kumpletong training program, mga teknik sa pagbebenta, customer service at professional ethics. Lahat dito ay bibigyan ng pagkakataong umunlad. Lalong nagningning ang enerhiya ng lahat, mas malakas ang sumunod na palakpakan. Itaas ni Mario ang kamay upang pakalmahin ang lahat. May isa pang mas mahalaga kaysa sa training o pagkukumpuni, Ania. Mas matatag ang tinig. Sa ilalim ng aking pamumuno, bawat customer na papasok sa dealership na ito ay ituturing ng may respeto. May dignidad, palagi, tahimik ang lahat, hinayaan niyang lumubog ang mensahe. Walang pakialam kung ang isang tao'y dumating na sakay ng mamahaling kotse o naglakad lang. Walang pakialam kung nakasuit siya o naka-overalls, kung mayaman o naghahanap buhay pa lang. Wala akong pakialam. Tumingin siya sa paligid, tinatapunan ng tingin ang bawat isa. Ang bawat isa ay karapat-dapat na igalang. At kung may sino man dito na hindi kayang sundin ang prinsipyong ito, ayan ang pinto. Dahil hindi ko kukonsintihin ang diskriminasyon, anumang uri. Hindi takot ang katahimikang sumunod, ito'y katahimikan ng pagsang-ayon. Alam ng lahat sa puso nila na tama ang narinig nila. Huminga si Mario. May isa pa akong kailangang gawin. Ani niya, unti-unting lumambot ang boses. Maricel, maaari ka bang lumapit dito? Nanlaki ang mga mata ni Maricel. Ako po.
Oo, ikaw. Nabigla siya. Kabado, dahan-dahang lumapit sa entablado. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Ngumiti si Mario. Noong una akong pumasok dito, walang pumansin sa akin. Walang tumingin kung sino talaga ako. Maliban sa iyo, napalunok si Maricel. Hindi mo ako kilala, wala kang obligasyon na tumulong. Pero tumulong ka pa rin dahil alam mong yun ang tama. Ipinakita niyon kung anong klase kang tao, kung anong klase ang mga pinapahalagahan mo. Kumuha si Mario ng liham mula sa isang folder. Kaya simula ngayon, Maricel, itatalaga kita bilang Customer Relations Manager. Napasinghap si Maricel. Ang trabaho mo ay tiyakin na ang bawat customer na pumapasok dito ay mararamdaman ng parehong paggalang at malasakit na ipinakita mo sa akin. Dahil pinatunayan mo ng kaya mong gawin ito, namumuo ang luha sa kanyang mga mata, nanginginig ang labi. Ginoo Mario, hindi ko po alam ang sasabihin. Sabihin mong tinatanggap mo. Tinatanggap ko, nangingilid ang luha. Siyempre po, sumabog sa palakpakan ng buong silid. Tumayo ang lahat. May mga yumakap kay Maricel. Bumati, ngumiti, unang beses sa loob ng maraming linggo na nakita silang masaya. Hindi lang iyon tagumpay ni Maricel. Ito'y simbolo ng pagbabago, ng katarungan, ng pag-asa. Nang humupa ang palakpakan, muling nagsalita si Mario. Isasara natin ang dealership ngayong araw. Gagamitin natin ito para muling ayusin ang espasyo at ang team. Pero sa Lunes, muli tayong magbubukas. May bagong enerhiya, bagong layunin. Tumango siya kay Domingo na nagdala ng isang makinis na itim na kahon. Dahan-dahan niya itong binuksan at inilabas ang isang bungkos ng mga susi ng truck. Naalala niyo ba nung pumasok ako rito at sinabing bibili ako ng 11 truck? Tanong niya habang nakangiti. Binili ko nga. May mahinang tawanan. 4 ay para sa mga bukid ko gaya ng plano. Pero ang natitirang 7, i-donate ko. Natahimik ang lahat na bigla. Mapupunta ito sa maliliit na magsasaka na nagsisimula pa lang. Mga taong nangangailangan na hindi pa kayang bumili ng kagamitan. Ito ang simula ng isang support initiative para sa mga lokal na producer. At ang mga truck na ito ang unang hakbang. May dumaloy na emosyon sa buong silid. May ilan na napatakip sa bibig. Ang iba'y nagpahid ng luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa paghanga, sa pag-asa. Sa karangalang maging bahagi ng organisasyong ito, bumaba si Mario mula sa entablado. Lumapit sa kanya ang mga empleyado, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto nila. May mga gustong makipagkamay, magpasalamat, magbahagi ng sarili nilang kwento. At si Mario nakinig, hindi siya nagmadali, ngumiti siya, nariyan siya, kabilang sila sa isa't isa. Hindi siya ang tipo ng pinunong nakaupo lang sa opisina. Nasa tabi nila siya. Pati si Thomas, ang gwardyang muntik ng paalisin si Mario noon, ay lumapit, mahiyain. Ginong Fernandez, aniya nakatingin sa sahig. Gusto ko lang pong humingi ng paumanhin sa nangyari noon. Marahang inilagay ni Mario ang kamay sa balikat nito. Sumusunod ka lang sa utos, sagot niya. Ginagawa mo lang ang trabaho mo. Pero dapat naisip ko yon, dapat nagtanong muna ako. At ngayon naisip mo na, ani Mario. Iyan ang mahalaga, lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa natin pagkatapos. Tumango si Thomas. Kitang-kita ang pagkahipo. Ang sumunod na linggo ay puno ng pagbabago, pero hindi ang kinatatakutan ng marami. Nagpasok si Mario ng mga espesyalista para repasuhin ang bawat departamento, bawat sistema. Walang ipinagdamot, pero hindi ito para parusahan, ito'y para bumuo ng mas mabuting pundasyon. At agad na napansin ng mga empleyado, bawat pagbabago ay nagpapadali sa kanilang trabaho. Ginagawang patas, mas epesyente. Naramdaman nilang bahagi sila ng isang makabuluhang simula. Madalas bumisita si Horacio Garcia, nagbibigay ng payo at ideya mula sa sarili niyang mga negosyo.
pati si Ruby Santos na wala na sa pagmamay-ari, bumisita rin paminsan-minsan habang inaayos ang handover. At si Mario, palaging maayos ang pagtanggap, walang galit, walang hinanakit, tanging respeto. Sa isa sa kanyang pagbisita, mahina ang tanong ni Ruby, "Ginoong Fernandez, maaari po ba akong magsalita ng tapat sa inyo?" Si Mario, nakaupo sa kanyang simpleng opisina, walang dekorasyon, tanging mga kailangan lamang, ay tumingin mula sa kanyang mga tala. Siyempre, pumasok si Ruby at umupo, mas banayad ang ekspresyon kaysa karaniwan. Nang ibenta ko ang dealership na ito, parang gumuho ako, panimula niya. Ito ang pinakamalaking tagumpay ko. Binuo ko ito mula sa wala. Pero pagkatapos ay sunod-sunod ang maling desisyon, mga pamumuhunang pumalpak, lumalaking utang, at nawala sa akin ng kontrol. Parang nabigo ako, hindi lang sa negosyo kundi sa buhay. Sandaling tumigil siya bago muling nagsalita. Napunta ako sa madilim na lugar. Ilang linggo akong hindi makabangon. Iniwasan ko ang lahat. Ayokong makita kahit sino. Tahimik si Mario, nakinig lang. Pero unti-unti narinig ko ang tungkol sa mga pagbabago rito. Patuloy ni Ruby, na binayaran mo ang mga utang, na nire-renovate mo ang lugar, na ganito ang pagkakakwento ng mga empleyado tungkol sa'yo. Doon ko naisip, napunta ang negosyo sa tamang mga kamay, sa mas mabuting mga kamay. Mas malayo na ang nararating nito ngayon kaysa sa kaya kong magawa mag-isa noon. Tiningnan siya ni Mario, mahinahong tinig. Ruby, may nabuo kang mahalaga. Oo, naging mahirap ang panahon, pero hindi nito binubura ang lahat ng iyong nagawa. Isang kabanata lang yon. Hindi yon ang kabuuan ng kwento mo. Palihim na pinunasan ni Ruby ang luha. Napakabait niyo po. Pero gusto ko sanang itanong, at alam kong medyo matapang, may pwesto po ba ako rito kahit anong trabaho? Ayokong mamuno. Gusto ko lang magtrabaho, maging kapaki-pakinabang muli. Sandaling nag-isip si Mario. Kabisado mo ang negosyong ito, nauunawaan mo ang merkado, marunong ka sa suppliers, sa kliyente, sa team, may karanasan kang wala sa karamihan. Kaya ganito ang mungkahi ko, gusto kong gawing kang strategic consultant. Makakatrabaho mo ako sa pagpapalago ng negosyo at higit pa roon, tutulungan mo akong tiyaking hindi na mauulit ang mga pagkakamaling nagdaan. Napahinto si Ruby, higit pa ito sa inaasahan niya. Ako, ikararangal ko po ito, halos hindi makapaniwala ang tono niya. Mabuti, ayos na yan, tugon ni Mario. Ihahanda ni Domingo ang iyong kontrata. Sa sandaling iyon, naunawa ni Ruby kung ano talaga ang nagpapakaiba kay Mario. Hindi ang kayamanan niya, hindi lang ang pag-angat mula sa kahirapan, kundi ang kakayahan niyang makita ang potensyal sa iba. Ang pagbibigay ng ikalawang pagkakataon, ang pagtingin sa kabiguan bilang karanasan, hindi bilang kahihiyan. Sa mga sumunod na buwan, ganap na nabago ang dealership, pinturang bago sa labas, ngunit nanatili ang pangalan. Ayokong burahin ang nakaraan, sabi ni Mario. Gusto ko lang itong pagandahin. Sa loob, lahat ay inayos, bagong sistema, mas mahusay na layout at modernong kagamitan. Ngunit iniiwasan ni Mario ang sobrang karangyaan. Ayoko ng espasyo na nakakatakot. Gusto ko ng lugar na nakaka-welcome. Si Maricel, ngayon ay pinuno ng Customer Relations, ay naglunsad ng bagong modelo ng serbisyo. Bawat customer ay inaalok ng kape, tubig o juice pagpasok. Wala ni isang naghihintay ng higit sa 3 minuto bago malapitan ng staff. May mga anonymous feedback forms sa buong showroom at personal na binabasa ni Mario ang seryosong reklamo. Bawat isa ay iniimbestigahan at nilulutas, gaano man ito kaliit. Kumalat ang balita tungkol sa premier, lumampas sa lungsod. May mga journalist na gustong mag-interview. Tinanggihan ni Mario ang karamihan,
pero pumayag sa ilang agricultural magazines para ma-inspire ang iba pang magsasaka at entrepreneur. Viral sa social media ang mga clips. Sa isa sa mga panayam, sabi ni Mario, ang negosyo ay hindi lang tungkol sa kita, ito'y tungkol sa mga tao, sa tiwala, sa paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Libu-libong beses itong naibahagi. May mga bumiyahe mula sa ibang probinsya para lang bumili sa premiere. May ilan na humihiling ng larawan kasama si Mario, palagi siyang pumapayag, bagaman nahihiya pa rin siya. At ang resulta, sa unang 3 buwan pa lamang nalampasan na ng premiere ang buong benta ng nakaraang taon at tumupad si Mario sa kanyang pangako sa maliliit na magsasaka. Naglunsad siya ng transparente at patas na application system para sa mga rural producer. Ang committee ay binubuo ni na Mario, Maricel, Domingo at Ruby. Hindi ito purong donasyon. Ang napiling benepisyaryo ay pumipirma ng kasunduan upang magbayad ng maliit na buwanang halaga na pupunta sa isang rotating fund para matulungan ang susunod na aplikante. Isa sa unang natulungan ay si Antonio Cruz, 28 anyos, minana ang isang maliit na sakahan mula sa lolo niya. Wala siyang truck, pero dahil sa donasyon, nakakapagdala na siya sa mas malalaking pamilihan. Lumubo ng 3 beses ang kanyang kita. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumisita si Antonio sa dealership para personal na magpasalamat. Hindi niya alam, pero may nakuhang video ng pagyakap niya kay Mario, puno ng emosyon. Viral ulit, ang larawang iyon ng isang mayamang magsasaka na yakap ang isang maliit na producer ay naging simbolo ng bagong uri ng pamumuno. May kababaang loob, may respeto, may tunay na aksyon. Dumating ang isang bagong panukala. Mula sa matagal ng kaibigan ni Mario, si Horacio Garcia. Mario, sabi ni Horacio isang hapon, ano sa tingin mo kung palawakin natin ito? Tumingin si Mario mula sa hawak niyang dokumento. Palawakin paano? Magbukas tayo ng mga bagong dealership sa ibang rehiyon, sa bagong mga team. Pero dala natin ang iyong mga pinapahalagahan, katarungan, respeto, integridad. Walang shortcut, nag-iisip si Mario. Kung gagawin natin ito, kailangang tama ang paraan, hindi expansion para lang sa numero. Bawat dealership kailangang may parehong diwa, parehong malasakit. Kaya ikaw ang gusto kong partner, ngiti ni Horacio. At dito isinilang ang bagong partnership. Sa susunod na 18 buwan, 3 bagong dealership ang binuksan. Lahat may premier model, napakahusay na serbisyo sa bawat customer. Training at pag-unlad ng mga empleyado, tulong para sa maliliit na magsasaka, zero tolerance sa kayabangan o diskriminasyon. Samantala, si Ricardo Castillo ay nasa ibang landas. Walang makuhang trabaho bilang manager. Lahat ay nakarinig na ng kwento. Sa kalaunan, natanggap siya bilang salesman sa maliit at alikabok na tindahan ng auto parts. Maliit ang kita, bastos ang boss. Mula sa mayabang na suot, naging awkward costume ang kanyang dating power suit. Pero nagsimulang magbago si Ricardo. Sa unang pagkakataon, siya ang nakakaranas ng panghuhusga. Isang araw, pumasok ang matandang lalaking nakatsinelas, naghahanap ng piyesa para sa lumang traktora. Pinagtawanan ng boss. Ikaw na bahala sa kanya, lumapit si Ricardo at naalala si Mario. At sa pagkakataong iyon, pinili niyang maging maayos, nakinig siya, tinulungan, inabot ang kahon ng may ngiti, nagulat ang matanda. Salamat, aniya, tunay na nagpapasalamat. Bumalik siya kinabukasan, may kasamang 2 kaibigan. Hanapin niyo si Ricardo, sabi niya, maayos siyang makitungo. At doon nagsimulang mabuo ang maliit na sulok ni Ricardo, hindi dahil sa presyo, kundi sa paggalang. Lumipas ang panahon, hindi na siya ang dating Ricardo at nauunawaan na niya ang katotohanang alam ni Mario mula pa noon. Hindi nasusukat ang halaga mo sa suot mo o sa kinikita mo, kundi sa kung paano mo tratuhin ang kapwa mo.
Isang araw nabasa ni Ricardo ang artikulo, 1 taon na mula nang binili ni Mario ang premiere. Magkakaroon ng community celebration bukas para sa lahat. Nag-alinlangan siya pero alam niyang kailangan niyang pumunta. Isinuot niya ang isa sa huling maayos niyang suit, medyo masikip na, sumakay sa simpleng kotse. Puno ang paradahan, may food trucks, mga pamilya, musika. Pagpasok niya, agad siyang nakaramdam ng pagkailang. May ilan sa dating mga empleyado ang nakakita sa kanya, may bumati, may umiwas. Naghahanap siya kay Mario. Maya-maya lumapit si Maricel, ngayon ay matatag na pinuno, suot ang premier blazer. Ricardo, Hania, hindi ko inaasahang pupunta ka. Alam ko, mahina niyang sagot, pero gusto kong subukang kausapin si Ginoong Mario. May utang na loob akong salita sa kanya. Tahimik siyang tiningnan ni Maricel. Kasama niya ang ilang producer sa likod, sabi niya, pero kung lalapit ka, siguraduhin mong totoo ang paghingi ng tawad. Hindi niya kailangan yon, pero baka ikaw ang may kailangan. Tumango si Ricardo, naiintindihan ko. Lumakad siya sa dating kaharian niya. Pero hindi ito mukhang pagkatalo, para itong paglalakad sa isang mahalagang aral. Sa likod, nakita niya si Mario nakikipag-usap, nakangiti. Papalayo na ang grupo nang lumapit si Ricardo. Ginoong Fernandez, nagkatinginan sila, tahimik si Mario. Hinintay lang siya. Mali po ako, sabi ni Ricardo, bahagyang nanginginig ang tinig. Mali ang naging paghusga ko. Sa inyo, sa iba, at pinagbabayaran ko yon. Pero natuto ako. At gusto ko lang pong magpasalamat, hindi lang sa ginawa nyo, kundi sa kung sino kayo. Tahimik si Mario, tapos tumango. Malayo na ang narating mo, sabi niya, napabuntong hininga si Ricardo. Hindi ko inaasahan ng kapatawaran, dagdag niya. Gusto ko lang sabihin, ng harapan. Iniabot ni Mario ang kamay. Nasabi mo na, sapat na yon. Nagkamay sila, hindi ito muling pagkakaibigan, hindi ito makintab na pagbabalik loob, pero totoo ito, tapat. At minsan, mas makapangyarihan yon kaysa sa pagiging perpekto. Walang bakas ng gulat sa mukha ni Mario nang makita si Ricardo, wala ring galit. Tanging pagkilala lamang. Ricardo, wika niya payak ngunit puno ng bigat. Huminga ng malalim si Ricardo. Ako, alam kong wala akong karapatang narito, panimula niya, nanginginig ang boses. Alam kong hindi mapapatawad ang ginawa ko, pero kailangan kong pumunta. Kailangan kong sabihin ng harapan, patawad. Taos-pusong patawad. Tahimik lang si Mario. Nakikinig, matatag ang titig. 1 taon akong dumaan sa mga bagay na di ko inakalang mararanasan. Patuloy ni Ricardo. Nawala ang trabaho ko, ang posisyon ko, ang ginhawa ng buhay. Napilitan akong tumanggap ng simpleng trabaho. Maliit ang sahod, maliit ang mundo. At naranasan kong tratuhin gaya ng pagtrato ko sa iba noon. Minamaliit, dinidismiss, pinagtatawanan. Bumilis ang kanyang pagsasalita, dala ng tunay na damdamin. At sa bawat pagkakataon, naaalala kita. Naalala ko kung paano kita pinagtawanan, kung paano ko hinusgahan ang pagkatao mo base lang sa putik ng iyong bota. Pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Napagtanto ko, mali ako. Mali sa lahat, sa pagtingin sa tao. Sa halaga, sa kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Hindi ako humihingi ng kapatawaran, hindi ko ito karapat-dapat. Hindi ko hinihiling na ibalik ang trabaho ko, hindi ko rin yun karapat-dapat. Gusto ko lang malaman mo, nagbago na ako, natuto na ako. At hindi na muli akong huhusga sa sinuman base sa suot nila, sa sinasakyan nila o sa pananalita nila. Tahimik, napakatagal ng katahimikan. Pagkatapos, sa gulat ni Ricardo, iniabot ni Mario ang kamay. May sinabi ang ama ko noon, wika ni Mario, mahina ang boses. Ang bawat tao ay may karapatang bigyan ng ikalawang pagkakataon, pero kailangang paghirapan iyon. Tinitigan niya si Ricardo sa mata. Sa tingin mo ba nakuha mo na iyon? Huminga si Ricardo mas matatag. Araw-araw po akong nagsusumikap upang maging mas mabuting tao kaysa kahapon.
Dahan-dahang tumango si Mario. Anong ginagawa mo ngayon? Nagtatrabaho po ako sa tindahan ng piyesa ng sasakyan. Payak lang, pero tapat. At marami po akong natutunan, lalo na tungkol sa kababaang loob. Masaya ka ba roon? Nag-isip si Ricardo. Ewan ko kung masaya ang tamang salita, pero payapa ako. Sa unang pagkakataon, kaya ko nang humarap sa salamin nang walang hiya. Tahimik na pinagmasdan ni Mario si Ricardo. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi kita ibabalik dito, hindi sa dealership, hindi dahil sa duda, kundi dahil sariwa pa ang sugat para sa ilan sa mga tao rito. At hindi yon magiging patas para sa kanila o para sa iyo, tumango si Ricardo. Naiintindihan ko, lubos. Ngunit, dagdag ni Mario, may panibago akong sinisimulan. Isang microcredit program para sa mga maliliit na negosyante. Mga taong walang access sa mga bangko pero may pangarap na magnegosyo. Napataas ang kilay ni Ricardo. Kailangan ko ng tagapamahala, wika ni Mario. Isang taong marunong sa sales, may kaalaman sa negosyo. Pero higit sa lahat, isang taong nakaranas ng pagkakait, ng panghuhusga, isang taong natuto ng pag-unawa. Kaya mo ba yon? Nanlaki ang mata ni Ricardo. Ginoo Mario, hindi ko po alam ang sasabihin. Sabihin mong pag-iisipan mo, kausapin mo ang pamilya mo, siguraduhing handa ka. Ngunit hindi nag-atubili si Ricardo. Hindi ko na kailangang pag-isipan, tinatanggap ko, gagawin kong ito ang pinakamagandang trabaho ng buhay ko. Gumiti si Mario bahagya. Huwag mo akong pangakuan. Pangakuan mo ang mga taong matutulungan mo. Lumipas pa ang ilang minuto, tinalakay nila ang mga detalye. Ipinaliwanag ni Mario na magsisimula ang programa sa loob ng 3 buwan. May mga kailangang training at hindi ito regalo. Kailangan niyang patunayan ng sarili. Tinanggap ni Ricardo ang lahat ng kondisyon, hindi dahil sa sahod, kundi dahil sa layunin. At sa kanyang pag-alis sa gabing yon, may isang bagay na tuluyang nagbago sa loob niya, hindi dahil sa bagong trabaho, kundi dahil may isang taong nagpakita ng biyaya. At ngayon lang niya tunay na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Nagpatuloy ang pagdiriwang hanggang gabi, may musika, halakhakan, at nagkakasamang pamilya, empleyado at customer. Pagkatapos, umakyat si Mario sa maliit na entablado. Tumahimik ang lahat. 1 taon na ang nakalipas, panimula niya, mula nang una akong pumasok sa dealership na ito bilang customer. At tinrato akong parang hindi nararapat, pinagtawanan, hinusgahan base sa suot ko, sa putik sa bota ko. Tahimik ang lahat. Pwede akong umalis na galit, pwede kong gamitin ang pera't kapangyarihan para gumanti. Pero pinili ko ang ibang landas. Pinili kong gawing pagkakataon para sa pagbabago ang masamang karanasan. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang 1 taon ng progreso. Patuloy ni Mario. Pero malinaw dapat ito. Hindi lang kita ang sukatan ng tagumpay. Sukatan ito ng mga buhay na nabago. Ng 7 rural producers na ngayon ay kayang suportahan ang kanilang pamilya. Ng isang workplace na may respeto, anumang posisyon mo o suot mo. Ng bawat customer na tinatrato bilang tao, hindi bilang pitakang naglalakad. Mas malakas na palakpakan. Tumingin si Mario kay Salvador na nasa gilid ng entablado. Tumango siya. Lumapit si Salvador, may hawak na folder. May isa pa akong anunsyo, wika ni Mario. Binuksan niya ang folder. Simula ngayong araw, 20% ng kumpanyang ito ay pagmamay-ari na ninyo ng mga empleyado. Sumabog ang silid sa sigawan, gulat, tuwa, luha, may yumakap, may napaupo sa tuwa. Tama ang narinig ninyo, ngiti ni Mario. 20% ng premier ay pagmamay-ari na ngayon ng mga taong bumubuo nito araw-araw. Hinintay niyang tumahimik ang lahat. Ibig sabihin nito, hindi na kayo nagtatrabaho para sa akin. Kundi kasama ko, may bahagi kayo sa kita. May boses kayo sa mahahalagang desisyon. At may pagmamay-ari kayo sa tagumpay o pagkabigo ng kumpanyang ito.
Tumayo ang lahat, palakpakan, sigawan. Higit pa ito sa sweldo. Ito ay pagkilala, ito ay tiwala, ito ay pagmamay-ari. At sa huli, sinabi ni Mario, sama-sama nating itinayo ito. Sama-sama nating palalaguin at sama-sama nating poprotektahan. Hindi lang dahil ito'y kumikita, kundi dahil ito ang tama. Hindi na nagpipigil si Maricel. Bukas na ang kanyang pagluha. Hindi niya sinubukang itago. Si Tomas, ang dating matigas at tahimik na gwardiya, ay may luha sa kanyang mga mata. Si Simon, ang veteranong salesman na minsang tumutol kay Ricardo at tumangging sumama sa kanyang pag-alis, ay yakap-yakap ang kanyang mga katrabaho, nakangiti, puno ng emosyon. Ito ay isang bihirang sandali, ang klase ng sandali na nagbubuklod sa mga tao. Hindi lamang ito pagdiriwang ng trabaho. Ito ay pagpapalalim ng layunin, pagbibigay katarungan at pagkakaroon ng saysay. Ginawa ko ang lahat ng ito, wika ni Mario mula sa entablado. Kalmado, ngunit malinaw ang boses. Dahil ang legasiyang gusto kong iwan ay hindi tungkol sa pera. Hindi ko gustong maalala bilang mayamang lalaking bumili ng dealership. Gusto kong maalala para sa isang bagay na mas malalim, isang legasya ng dignidad, ng pagkakataon, ng paggalang. At mangyayari lang iyon kung kayo, ang mga taong narito, ang magdadala ng mga pagpapahalagang ito sa hinaharap. Sumunod ang palakpak, hindi malakas o maporma, kundi taos puso. Isang palakpak na ang ibig sabihin ay, naniniwala ako rito. Ito na marahil ang pinakamagandang pagdiriwang sa kasaysayan ng Premier. Hindi dahil sa pagkain, hindi dahil sa musika, kundi dahil sa kahulugan nito, isang pagdiriwang ng pagbabago. Ng isang taong nagbago ng 12 ng buhay at patuloy pang magbabago ng marami pa. Mula sa karamihan yumuko si Horacio Garcia kay Ruby Santos. Nakita mo na, pulong niya, kung ano ang maaaring mangyari kapag puso ang pinangungunahan sa pamumuno kasama ng isip. Ngumiti si Ruby, nangingilid ang luha. Akala ko noon may nawala sa akin nang ibenta ko ang lugar na ito, sabi niya. Ngayon alam ko na ipasa ko ito sa tamang tao. Ito pala ang totoong layunin ng Premier. Sumunod na mga buwan, hindi lang tagumpay, kundi pambansang pagkilala. Kumalat sa buong bansa ang balita tungkol sa profit-sharing model ni Mario. TV networks, humihingi ng panayam. Mga business school, inaanyayahan siyang magsalita. Mga propesor, nais siyang gawing case study sa mga papel. Tinanggap ni Mario ang ilan hindi para sa publicity, kundi para ibahagi ang mensaheng pinaniniwalaan niya. Ang tagumpay na walang pagpapahalaga ay hungkag, at ang yaman na walang pagkatao ay kahirapan sa ibang anyo. Ang microcredit program na pinamamahalaan ni Ricardo ay nagsimula sa maliit, ilang kliyente, simpleng pondo. Ngunit sa loob ng 1 taon, mahigit 50 maliliit na negosyante ang nakapagsimula ng negosyo. Hindi lahat ay nagtagumpay, pero marami ang nagbukas ng repair shop, delivery service, panaderya at tindahang gulay. At si Ricardo, naging mentor. Ginamit pa rin niya ang husay sa sales, pero ngayon may kasamang pag-unawa at malasakit. Muling lumapit sina Marisol, Antonio at Silvia, ang 3 empleyadong umalis kasama ni Ricardo at humiling na bumalik. Pinayagan sila ni Mario pero may kondisyon, 6 na buwang probation, buong pananagutan, paggalang sa bagong kultura ng Premier. Si Silvia lang ang matagumpay na nakatapos ng probation. Umalis si Antonio sa 3 buwan, sabing hindi na siya akma sa kultura. Si Marisol ay natanggal sa 5 matapos makita na nanghamak ng customer na nakasuot ng damit na sira-sira. Ang dating gawi, mahirap mawala, samantala tuloy-tuloy ang paglago ng dealership, pati pisikal. Binili ni Mario ang katabing lote at nagtayo ng training center para sa kabataang galing sa mga komunidad na kapos sa oportunidad. Libre ang kurso sa basic mechanics at truck driving. Marami ang nagtapos at agad na nagkaroon ng trabaho. Sa Premier,
o sa mga partner companies. 2 taon matapos bilhin ni Mario ang dealership, ang Premier at mga kapatid nitong dealership ay kinikilalang modelo sa bansa. Hindi lang sa benta, kundi sa ethics at social responsibility. Maraming kumpanya ang gumaya sa modelo ni Mario, training programs, patas na pakikitungo, profit sharing. Ngunit si Mario hindi nagbago, nanatili sa kanyang simpleng bahay sa bukid. Naka-coveralls pa rin, parehong lumang boots. Ginagamit pa rin ang lumang pickup na minsang pinagtawanan. At kapag tinanong kung bakit hindi siya nagpapalit ng sasakyan o kasuotan, sagot niya ay pareho. Ang tunay na ginhawa ay nanggagaling sa pagkatao, hindi sa damit. Mahimbing ang tulog ko tuwing gabi dahil tinatrato ko ang iba gaya ng gusto kong pagtrato sa akin. 3 taon pagkatapos bilhin ng dealership, nasa opisina si Mario, payak, praktikal pa rin nang kumatok si Maricel. "Ginong Mario, may gustong makipagkita." "May appointment ba?" "Wala siyang sinabi pero sabi niya, mahalaga raw." Tumango si Mario, "Pasok mo." Bumukas ang pinto. Isang dalagang mga 25 anyos ang pumasok, naka-blazer ng universidad, mahigpit ang hawak sa folder. "Ginong Fernandez?" tanong niya, mahina ang boses. "Oo," sagot ni Mario tumayo. "Paano kita matutulungan?" "Ako po si Ana Rosa Castillo, anak po ako ni Ricardo Castillo." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Mario. "Maupo ka." Umupo si Ana Rosa, halatang kinakabahan. "Ikinuwento po sa akin ng tatay ko ang lahat, ang mga pagkakamali niya, ang nangyari at kung paano mo siya binigyan ng pangalawang pagkakataon nung wala nang ibang gustong tumanggap sa kanya." Tahimik na tumango si Mario. "Kaya ako nandito para magpasalamat. Hindi lang bilang anak niya kundi bilang nakasaksi sa pagbabagong iyon. Ibang tao na siya ngayon, mapagpakumbaba, matiyaga, mabait. Pati sa bahay, mas present, mas tao. Hindi mo lang siya tinulungan makahanap ng trabaho. Tinulungan mo kaming muling mabuo bilang pamilya." May gumalaw sa dibdib ni Mario. Hindi iyon kayabangan. Isang bagay na mas malalim. Hindi mo kailangang magpasalamat, Anya. Ang tatay mo ang naghirap. Siya ang gumawa ng pagbabago. Umiling si Ana Rosa. "Ginawa niya iyon dahil binigyan mo siya ng pagkakataon. Dahil naniniwala ka sa pagbabagong tunay. Habang karamihan ay pipili ng parusa." Binuksan niya ang folder at inilahad ang ilang dokumento. "May isa pa po. Nagtatapos na ako sa kursong Business Administration at ang aking thesis ay tungkol sa inyo, tungkol sa ginawa ninyo sa Premier. Kung paano kayang baguhin ng integridad at malasakit ang isang kumpanya. Gustong i-publish ng profesor ko ang papel bilang case study." Binuklat ni Mario ang mga papel. Nakita niya ang sarili niyang kwento, ipininta mula sa mata ng isang kabataang inspiradong tunay. "Malaki ang kahulugan nito," aniya mahina ang boses. Ngumiti si Ana Rosa, nangingilid ang luha. "Sana makapagbigay inspirasyon ito sa iba, gaya ng ginawa ng kwento ninyo sa akin." At totoo nga, ang kwento ni Mario ng pagbangon, ng pangalawang pagkakataon, ng pamumunong may malasakit ay naging inspirasyon. Hindi lang kay Ana Rosa kundi sa marami pa sa buong bansa. Ang Premier na dating ordinaryong showroom ay naging simbolo ng posibleng anyo ng negosyo kung ito ay itinatag sa mga halaga na tunay na tumatagal. Maingat na itinulak ni Ana Rosa ang folder sa ibabaw ng mesa ni Mario. Nasa loob nito ang kanyang thesis, isang detalyadong papel na akademiko na nagsusuri sa transformasyon ng Premier Dealership sa ilalim ng pamumuno ni Mario. Kompleto ito, mga interview, chart at datos pinansyal, ngunit ang pinakamalalim na tumimo kay Mario ay ang mga kwento. Mga pahina at pahina ng testimonya, mga empleyadong dati pakiramdam ay di nakikita, ngayon ay may layunin na. Mga customer na dumating na may kakaunti lang, ngunit tinrato ng may pantay na paggalang. Mga supplier, partner at magsasaka na bumuti ang buhay.
dahil pinili ng isang tao ang prinsipyo sa halip na karangyaan. Tahimik na nagbasa si Mario. Nanatili ang tingin niya sa isang sipi mula sa mekaniko. Ibinabalik sa akin ng lugar na ito ang dignidad ko. Sa unang pagkakataon, ipinagmamalaki kong sabihin kung saan ako nagtatrabaho. Napalunok siya. Makita ang lahat ng kanyang tahimik na pagsisikap, kinilalang tunay at isinabuhay sa salita at papel ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang parangal o artikulo. Maari ko po bang i-publish ito? Tanong ni Ana Rosa, marahang boses. Pahihintulutan niyo po ba ako? Tumango si Mario. Maaari, pero may isang kondisyon. Napakunot ang noo ni Ana Rosa. Ano po yon? Dapat malinaw na hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa mga prinsipyo, sa respeto, sa dignidad ng tao. Kahit sino ang pwedeng gawin ang mga nagawa ko, basta nasa tamang lugar ang prioridad nila. Ngumiti si Ana Rosa, luhaan ang mga mata. Nasa papel na po iyan, Ginoong Mario, salita sa salita. Ika-5 anibersaryo ng premiere sa ilalim ni Mario. Pinakamalaking selebrasyon na nakita ng buong komunidad. At hindi lang ito para sa staff o mga customer. Isinara ni Mario ang buong kalsada sa harap ng dealership, ginawang pagdiriwang ng buong bayan. Libreng pagkain, live music, mga pagtatanghal at palaro para sa mga bata, tents na may mga kwento ng rural producers, mga exhibit ng larawan at testamento sa pagbabagong naganap. At nagdatingan ng tao, libo-libo, mga magsasaka na nabigyan ng truck, mga negosyanteng naitayo ang negosyo dahil sa microcredit, dating empleyado, kasalukuyang empleyado, mga customer na bumiyahe ng ilang oras para lang magpasalamat, at ang marami pang gustong makilala ang tinaguriang mapagpakumbabang magsasaka na binago ang lahat. Habang papalapit ang gabi, nagtipon ang lahat sa entablado. Si Mario, edad 77, dahan-dahang umakyat sa hagdan. Tumitig siya sa dagat ng mga mukha, lumang kaibigan, bagong kaibigan, mga dating humusga, mga nabago ng kanyang halimbawa. Huminga siya at nagsimula. 5 na ang taon mula nang pumasok ako sa isang dealership gaya nito. Pumasok ako noon upang bumili ng mga truck. At ako'y pinagtawanan, hinusgahan, itinaboy dahil lang sa aking suot, sa aking bota, sa aking hitsura, tahimik ang lahat. Maari sana akong naging mapait, maari sanang tumigas ang puso ko. Pero pinili kong itanim ang kahihiyang iyon at pausbongin ito bilang binhi ng pagbabago. Umalingaw-ngaw ang palakpakan, ngunit tinaas ni Mario ang kamay, marahan para patahimikin ng lahat. Ang nabuo natin dito ay hindi lang negosyo, hindi lang matagumpay na kumpanya. Isa itong pamilya, isang kilusan, isang patunay na maaring magsama ang tagumpay at pagkatao. Muling lumakas ang palakpakan, pero huwag sa akin ninyo ibigay ang kredito, wika ni Mario. Ibigay ninyo ito sa bawat empleyado na araw-araw ay tapat na naglilingkod sa bawat customer na naniniwala sa ating layunin at sa mga magsasaka at negosyanteng nagtaya ng tiwala sa atin. Tumingin siya sa piling muka, Maricel, ngayon ay Director of Operations, matikas at maayos. Simon, Commercial Manager, matapat mula pa noong una. Thomas, dating guwardiya, ngayon ay Security Head ng lahat ng branches. Ricardo, pinamumunuan na ang microcredit sa 3 estado, daang negosyante na ang natulungan. 77 na ako, hindi ako magtatagal. Pero ang ginawa natin dito, ang legasiyang ito ay hindi nakasalalay sa akin. Nakasalalay ito sa mga prinsipyo na ipagpapatuloy natin. At ang mga prinsipyo ay walang hanggan, walang tuyong mata sa crowd. Kahit ang mga hindi kilala si Mario ng personal, nadama siya, pero may isa pang katotohanan siyang nais ihayag. May isang bagay akong di pa nasasabi, kahit sa sarili kong team. Noong araw na pinahiya ako sa showroom na ito, halos sumuko ako. Halos umalis akong tuluyan, iniisip na hindi ito worth it. Tumigil siya.
Bahagyang nanginginig ang boses, pero naalala ko ang aking ama, isang lalaking buong buhay na nagtrabaho sa lupang hindi kanya minamaliit dahil siya ay mahirap. Naalala ko ang itsura niya tuwing uuwi, mata na puno ng tahimik na sakit. Hinigpitan ni Mario ang hawak sa podium. At alam ko, hindi ako pwedeng lumayo, hindi dahil sa paghihiganti, kundi para sa katarungan, para parangalan siya at lahat ng matapat na manggagawang kailanman ay pinababa ng tingin. Tumingala siya sa langit. Ama, kung nakatingin ka, sana'y ipinagmamalaki mo ako. Dinala ko ang iyong dignidad, ang iyong lakas, at ginawa ko itong pagbabago para sa iba. Tumayo ang lahat. Ang palakpak ay hindi para sa negosyo, kundi para sa tao. Nagpatuloy ang selebrasyon hanggang hating gabi. May sayawan, may halakhakan, masayang mga mukha. Ilang oras si Mario sa gitna ng tao, nakikipagkamay, nakikinig sa kwento, nagpapakuha ng larawan. Pagod siya, mabagal na ang katawan, pero punong-puno ang puso. Bago maghating gabi, humina ang tugtog, lumiwanag ang buwan. Umupo si Mario sa isang upuang kahoy sa labas ng dealership. Lumapit si Salvador. Ngayon ay may puting buhok, ngunit malinaw pa rin ang mga mata. Pagod? Tanong niya. Pagod na pagod, sagot ni Mario. May tawa. Tahimik silang umupo, pinakikinggan ang huni ng huling boses sa gabi. Marami kang binagong buhay, Mario, ani Salvador. Hindi ko ginawa mag-isa, tugon ni Mario. At hindi ko rin ito ginawa para sa papuri. Alam ko, sagot ni Salvador, kaya makapangyarihan ang epekto mo. Tumingala si Mario sa mga bituin. Nagsimula ang lahat ng ito dahil may tumingin sa akin at inakalang wala akong halaga. Pero alam mo ba ang totoo, Salvador? Ano? Simula pa lang may halaga na ako. Ganon din ang ama ko. Ganoon din ang bawat taong binabaliwala, minamaliit at hinuhusgahan sa maling pamantayan. Ngumiti si Salvador. Ginawa mong makita iyon ng mundo. Hindi na sumagot si Mario. Umupo lang siya roon, kontento, tahimik at payapa. Hindi lang siya nagtayo ng negosyo, nagtayo siya ng isang legasya. Pero sulit ang lahat, bulong ni Salvador. Nakatayo ka ng isang bagay na pambihira, Mario. Isang bagay na magtatagal lampas sa atin. Gumiti si Mario. Hindi ako ang nagtayo, sagot niya. Tayo ang nagtayo. Kung wala ka, kung wala si Domingo, si Horacio, si Maricel, at napakarami pang iba, hindi ito mangyayari. Umupo ang dalawang matandang magkaibigan sa gitna ng katahimikan. Paalis na ang huling mga bisita, kumakaway pa habang papalayo. Ang dealership ay nakatayo sa likod nila, maliwanag sa gabi, tahimik na ngayon, ngunit buhay sa kwento. Sa likod ng mga pader na iyon ay mga sandali ng paglago, ng ikalawang pagkakataon ng mga buhay na binago ng kabutihan at pananagutan. Tumingin si Mario sa gusali, muling nagsalita mahina. Alam mo, minsan iniisip ko paano kaya kung tinrato ako ni Ricardo ng may respeto noong unang araw. Kung ibinenta niya lang ang mga truck gaya ng ginagawa sa kahit sinong customer. Tumalikod si Salvador. Sa palagay mo, wala sanang nangyari sa lahat ng ito? Sa totoo lang, baka nga wala. Bibilhin ko ang mga truck, babalik sa bukid. At doon na magtatapos ang lahat. Walang dealership, walang social programs, walang pundasyon. Nakakatuwang isipin kung gaano karaming kabutihan ang naidulot ng isang bagay na noong una ay isang insulto. Tumango si Salvador. Ganyan talaga ang buhay, puno ng kabalintunaan. Nagpatuloy si Mario, malalim ang tinig. Ang pagkakamali ni Ricardo, ang sandaling iyon ng paghusga, ang naging binhi ng isang bagay na mas malaki. At maging siya na bago sa proseso, kung pinili ko ang galit, kung dinurog ko siya sa paghihiganti, marahil na natili siyang ganon, pero nang bigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon, doon niya pinili maging mas mabuting tao. Tahimik silang pareho. Hindi lang ito kwento ng kapatawaran, ito ay kwento ng kung anong maaaring mangyari kapag ang sakit ay sinagot, hindi ng ego, kundi ng layunin.
Sa paglipas ng mga taon, umabot ang kwento ni Mario Lampas sa gate ng dealership. Na-publish ang thesis ni Ana Rosa Castillo at naging standard case study sa mga programa ng business administration sa buong bansa. Ang mga estudyante ay bumibisita sa premiere bilang bahagi ng kanilang kurso. Mga negosyante mula sa iba't ibang rehiyon ay dumadayo upang humingi ng payo sa People First Leadership. Nagtatag si Mario ng pundasyon gamit ang kita mula sa dealership at sa kanyang mga bukid upang palawakin ang panlipunang misyon. Lumago ito ng mabilis, mga programa sa edukasyon para sa kabataang taga-probinsya, mobile clinic para sa mga manggagawang bukid, proyektong pabahay para sa mga pamilyang mababa ang kita. Hindi niya inipon ng yaman, ipinakilos niya ito. Ginamit upang lumikha ng oportunidad, isa pagkatapos ng isa. Ang paglalakbay ni Ricardo ay tuluyang umikot. Ngayon siya na ang National Director ng Microcredit Initiative ni Mario. Sinasaklaw na nito ang 12 estado. Siya ang nagtitrain ng mga team, lumikha ng fair lending policies. Ngunit sa kabila ng laki ng programa, palagi pa rin siyang umuupo sa mga aplikante, nakikinig sa kwento nila, tinitingnan sila sa mata. Naging taong pinagkakatiwalaan siya. Hindi dahil sa kanyang titulo, kundi dahil naintindihan niya kung anong pakiramdam ang mahusgahan. Si Maricel din lumipad ng mataas. Nang magdesisyon si Mario na tumutok sa pundasyon, si Maricel ang naging CEO ng lahat ng premier dealerships. At sa kanyang pamumuno, lalo pang tumatag ang mga prinsipyong iniwan ni Mario. Lumago, wika niya, pero lumago ng may layunin. At totoo ang salita niya, sa si Mario, bumalik siya buo sa kanyang pinakamamahal na bukid. Nagtrabaho kapag kaya, nagpahinga kapag kailangan, naka-coveralls pa rin, parehong lumang pick-up pa rin ang minamaneho, naglalakad pa rin sa umaga sa mga palayan, naging lolo sa apo, at ang kanyang tahanan ay palaging puno ng buhay, ng tawanan, ng mga kwento at ng tahimik na dignidad ng isang taong wala ng kailangang patunayan. May mga journalist pa rin na tumatawag, ngunit bihira na siyang magpa-interview. Kapag pumapayag siya, palaging iisa ang tanong, ano po ang sikreto ng tagumpay ninyo? At palagi ring pareho ang sagot ni Mario. Walang sikreto, basic lang na prinsipyo. Magtrabaho ng mabuti. Tratuhin ang tao kung paano mo gustong itrato ka. Huwag husgahan base sa anyo. At kapag nagtagumpay ka, gamitin mo ang tagumpay mo para ipagtulungan ang tagumpay ng iba. Ngumingiti siya pagkatapos at sinasabi, kung lahat ay gagawa nito, magiging ibang mundo ang makikita natin. Simple, ngunit makapangyarihan. Gaya ni Mario mismo, ang dealership kung saan nagsimula ang lahat, nakatayo pa rin. Mas matagumpay pa ngayon, sa reception area may naka-frame na larawan sa likod ng salamin. Si Mario, naka-overalls pa rin, nakasandal sa lumang pickup, nakangiti ng totoo. Sa ilalim ng larawan may plakang tanso. Ang tunay na ginhawa ay nasa pagkatao, hindi sa damit. At mahimbing ang tulog ko gabi-gabi dahil tinatrato ko ang iba sa paraang gusto kong tratuhin din ako. Bawat customer na pumapasok ay nakikita ito at bawat empleyado kabisa na ito sa puso dahil ang pangungusap na iyon ay hindi lang quote. Ito ang kaluluwa ng negosyo at sa gayon isang kwento na nagsimula sa kahihiyan, nagtapos bilang pamanan ng pag-asa, isang paalala na sa sakit may mabubunong layunin. Na kapag sinagot natin ang ego ng empatya, kapag pinili natin ang pag-unawa kaysa sa paghihiganti, ang hindi inaasahang mga himala ay lumilitaw. Hindi lang dealership ang itinayo ni Mario, nag-iwan siya ng blueprint para sa isang mas makataong mundo.